Sa mga nakapanood na po ng mga naunang part, paki-skip na lang po sa timestamp na ito. Sa mga unang beses pa lang naman na mapapanood ang series na ito, enjoy watching mga idol, salamat sa inyong lahat. Noong taon na 2025, ang game na Shinki ay inannounce sa mundo. Ang kapangyarihan na nakukuha sa loob ng game na ito ay maaaring makuha ng mga players at maipunta sa realidad. Simula noong lumabas ang game, bigla na ding nagbago ang mundo, at kung ano-ano na ang mga delikadong nangyayari sa mundo. Ang ating bida ay malapit nang marating noon ang pinakatuktok. Ngunit siya ay inatake patalikod ng kanyang kakilala. Hindi niya din daw akalain na gagawin ito sa kanya mismo ng isa sa kanyang pinakamalapit sa buhay. Matapos magising ng ating bida, siya naman ay nagtataka dahil siya ay muling nabuhay. Kaya naman inaakala niya na nangyari ito dahil sa kanyang divine equipment na kanyang nakuha. Matapos muling mabuhay, ang ating bida ay nagpa siyang piliin ang ibang landas. Ang ating bida ay naging isang awaken, at biglang naging shadow para makapaghiganti sa kanyang mga kaaway. Dahil sa pagtraidor na naranasan ng ating bida, napagpasyahan niyang magpalakas ng mag-isa gamit ang kanyang karanasan sa nakaraang buhay. Ang kwento ay nagsimula sa nakakatakot na lugar kung saan marami nang namatay na halimaw. Mula dito may isang babae na sinabihan si Qin Feng na napakagaling daw talaga nito. Dahil kahit ginamitan na daw ito ng 100-fold egging effect, nagawa pa din nitong maklear ang ancient god ruins. Sinabi din ng babae na sa kanya na daw mapupunta ang artifact na Eye of Judgment. Habang naghihingalo ang ating bida dahil sa kanyang mga pinsala, tinanong niya din ang babae kung bakit daw siya trinaydor ng kanyang nakababatang kapatid na si Qin Xiaoyu. Sinabi naman ni Xiaoyu na inampon lamang si Qin Feng ng mga magulang ni Xiaoyu. Kaya naman wala daw itong karapatan na tawagin siyang kapatid nito. Ang isang lalaki naman ay dumating sa eksena at sinabing hindi daw tama ang paraan na pakikipag-usap ni Xiaoyu. Habang nagugulat ang ating bida, si Xiaoyu naman ay natuwa dahil sa pagdating ni Song Fei. Sinabi din ni Song Fei na maaasahan daw talaga ang hindi tunay na kapatid ni Xiaoyu. Habang namamangha na nakatingin si Xiaoyu kay Song Fei. Si Song Fei naman ay nagpasalamat kay Qin Feng dahil kung hindi daw dahil sa kanya hindi nila makukuha ang divine artifact na Eye of Judgment. Sinabi din ni Song Fei na pinaghirapan niya din daw na makuha ang patalim na soul-stealing blade na nakaturok ngayon sa ating bida. May kakayahan daw ito na higupin ang kanyang buong lifespan. Tinanong niya din na kung nagustuhan nga daw ba ni Qin Feng ang kanyang regalo bilang pamamaalam sa kanya. Habang matindi ang buhos ng ulan, ang ating bida naman ay nagluluksa. Dahil sa inalagaan niya daw si Xiaoyu na parang totoo niyang kapatid matapos mamatay ng kanilang mga magulang. Sinuportahan niya din daw ito sa kanyang pag-aaral. Noong biglang dumating daw ang game sa kanilang mundo, hindi na daw mabilang ng ating bida kung ilang beses na daw nito iniligtas sa kamatayan si Xiaoyu. Ang ating bida ay nagsisisi dahil nagkamali daw siya ng pagkakakilala sa kanyang kapatid. Si Xiaoyu ay sinabi din na matapos mamatay ng kanilang magulang lagi na daw itong nagpapakabosing sa kanya at kinokontrol ang kanyang mga ginagawa sa buhay. Malaking tulong din daw ang ating bida noon para sa kanilang dalawa ni Song Fei, ngunit ngayong nasa kanila na daw ang divine artifact na walan na daw ng silbi sa kanila ang ating bida na si Qin Feng. Si Song Fei ay sumugod na sa ating bida at handa niya ng tapos nito. Sinabi din ni Song Fei na siya na daw ang bahalang mag-alaga sa kanyang kapatid na si Xiaoyu. Habang walang nakikita ang ating bida, sumigaw naman siya at sinabing hindi niya hahayaan ang dalawa na mabuhay ng payapa dahil sa kanilang ginawa sa kanya. Ang ating bida ay tuluyan ng natanggalan ang ulo. Noong year 2025 ang game na God Forsaken ay lumabas. Sa oras na makatulog ang isang tao ay automatic itong napupunta sa game world. Ang tanging halaga sa larong ito ay ang lifespan. Kapag namamatay ang isang player, nababawasan ang lifespan nito, ngunit sa pagpatay nila ng mga halimaw maaari namang madagdagan ang lifespan ng isang player. Gamit ang lifespan na nakukuha sa loob ng game, maaaring makuha ng mga players ang kanilang abilidad sa tunay na mundo. Ang mga malalakas na players ay maaaring makasira ng mga tangke gamit lang ang kanilang mga kamay, makakaya din daw ng mga ito na humiwa ng eroplanong nasa himpapawid gamit lang ang espada. Kakayanin din daw ng mga malalakas na players na makasurvive sa mga nuklear na bomba gamit lang ang sarili nilang pangangatawan. Ang ating bida ay nahirapan daw noon na makasurvive kasama ang kanyang kapatid, ngunit sa kabila ng mga pinagdaanan nilang paghihirap nagawa daw nilang makapasok sa top 100 na pinakamalakas sa buong mundo. Matapos ang hindi mabilang na beses na muntikan na siyang mamatay, nagawa niya na din na maklear ang ancient god ruins. Ang ating bida ay nakuha na ang artifact na Eye of Judgment.
Kaya naman kwalipikado na daw siya na makarating sa pinakatuktok. Mula sa likod ng ating bida, siya naman ay biglang sinaksak ng kanyang kapatid. Kaya naman si Qin Feng ay hindi makapaniwala dahil matapos daw ang kanyang paghihirap, ito lang daw ang nakuha niyang premyo sa bandang huli. Ang ating bida ay iniisip ang kanyang paghihirap ay naging tagumpay para sa iba. Si Qin Feng ay hindi matanggap ang nangyari sa kanya. Kaya naman kung sakaling mabubuhay daw siya ay lalaban na lang daw siya para sa kanyang sarili. Ang eksena ay nalipat sa natutulog nating bida. Matapos niyang maimulat ang kanyang mga mata. Bigla naman siyang bumangon at biglang nagtaka kung nasa tunay na mundo nga daw ba siya. Habang sinasabi ni Qin Feng na dapat patay na siya, bigla naman siyang nagulat nang makita niya ang taon na 2025 sa kanyang cellphone. Bigla niya din napagtanto na muli siyang nabuhay at bumalik 9 na taon nang nakararaan bago pa mag-umpisa ang game na God Forsaken. Ang eksena ay nalipat kay Xiaoyu na biglang sinipa ang pintuan. Matapos makitang nasa bahay lang daw pala si Qin Feng, pinagalitan niya naman ito at tinanong kung bakit hindi daw nito sinasagot ang kanyang tawag. Ang ating bida ay muling naalala na nagkaroon daw sila ng malaking pagtatalo ni Xiaoyu bago pa magkaroon ng game na God Forsaken. At ang dahilan daw ng kanilang pagtatalo ay si Song Fei. Ayon sa ating bida, si Song Fei ay isang sikat na underground idol at si Xiaoyu ay isa sa kanyang mga baliw na tagahanga. Mukhang mabait at maamo daw ang itsura nito, ngunit hindi daw alam ng karamihan na niloloko nito ang kanyang mga babaeng fans, piniperahan ang mga ito, at ginagamit din ang kanilang katawan para sa kanyang kaligayahan. Si Xiaoyu ay galit na galit kay Qin Feng, sinabi niya din na kasalanan ng ating bida kung bakit bumaba ang ranggo ni Song Fei sa pagiging sikat. Galit din na humihingi ng pera si Xiaoyu kay Qin Feng para magastos niya daw sa pagpapataas ng ranggo ni Song Fei. Si Xiaoyu ay bigla namang sinampal ng malakas ang ating bida, kaya naman ito ay natumba sa lakas ng sampal. Si Xiaoyu naman ay hindi makapaniwala na sinampal talaga siya ni Qin Feng. Ang ating bida ay seryosong sinabi kay Xiaoyu na wala siyang oras para makipagtalo sa kanya. Ngunit kapag nangulit daw ito ay babasagin niya daw ang bunganga nito. Sinabi din ng ating bida na kahit naghihirap siya nitong mga nakaraang taon hindi niya daw ginalaw ang pera ng kanilang magulang. Ang ating bida ay ibinato ang debit card kay Xiaoyu at sinabing kay Xiaoyu na daw ang lahat ng pera na ito. Habang papasok na si Qin Feng sa kanyang kwarto, sinabi niya naman na hindi niya napapatulan pa si Xiaoyu para sa kanilang mga magulang. Bago pa maisara ang kanyang pintuan, muling sinabi ng ating bida na simula ngayon ay hindi niya na itinuturing na kapatid si Xiaoyu. Ang ating bida ay iniwan na si Xiaoyu habang ito ay umiiyak at nagagalit sa kanya. Ang ating bida ay iniisip na sobrang dami niyang oportunidad na pinalampas noon dahil sa pagprotekta kay Xiaoyu. Marami din daw siyang hindi nakuhang secret treasure at hindi napuntahan na secret dungeon dahil kay Xiaoyu. Habang hawak ang sleeping pills at isang baso sa gilid, iniisip ng ating bida na kung gaano nga daw ba kalayo ang kanyang mararating nang wala siyang pabigat na inaalala. Habang iniinom na ang pill, iniisip niya naman na gagamitin niya ang kanyang kaalaman noong nakaraang buhay niya upang maunahan ang lahat ng players. Matapos mailapag ang baso, sinabi naman ni Qin Feng na bahala na daw sa buhay niya si Xiaoyu. Habang seryoso ang ating bida, sinabi naman ni Qin Feng na siya mismo ang papatay kay Song Fei. Ilang sandali pa, ang ating bida ay nalipat sa ibang lugar. Ang ating bida ay sinabing namis niya daw na makabalik sa lugar na ito na tinatawag niyang Career Choice Hall. Natatandaan din ng ating bida na noong unang punta niya dito ay sobrang takot siya. Kaya naman inabot daw siya ng ilang oras bago niya natapos ang kanyang career choice. Sinabi din ni Qin Feng na sa pagkakataong ito ay bibilisan niya na daw ang pagpili sa kanyang career. Habang nakatingin sa isang career, sinabi naman ni Qin Feng na pinili niya daw noon ang warrior class upang maprotektahan si Xiaoyu. Ngunit dahil wala na daw ang pabigat sa kanya na si Xiaoyu, mas mabilis na daw siyang makakapag-clear ng mag-isa. Matapos lumingon sa isang sulok, sinabi naman ng ating bida na kailangan niya daw ng mabilis na mobility at mabilis na reaction time. Ang ating bida ay nakapagdesisyon na at ang pinili niya ngayong pagkakataon ay ang assassin class. Matapos mag-react ng kanyang divine artifact, ang ating bida naman ay nagtaka sa nangyayari. Matapos mag-activate ng Eye of Judgment, ang ating bida naman ay biglang nagugulat. Ayon sa passive ng item, ang ating bida ay makakatanggap daw ng pinakamalakas na rank profession at talent matapos nitong makapasok sa loob ng game. Ang ating bida naman ay napangiti dahil sa bandang huli para sa kanya pa din daw talaga ang divine item na Eye of Judgment. Kahit na naagaw daw ito sa kanya noong nakaraan, gumana pa din daw ito ngayon.
Kaya naman mukhang ang item na ito din daw ang dahilan ng kanyang pagkabuhay. Mula sa kawalan biglang lumalabas ang itim na bagay na ikinagulat naman ng ating bida. Kinongrats din bigla ang ating bida matapos nitong makakuha ng isang hidden profession. Matapos ang specialization ng ating bida, sinabi naman ng system na naging shadow na daw si Qin Feng. Ang ating bida ay biglang nagbago ang anyo matapos nitong lumabas sa itim na bagay. Si Qin Feng ay napagtanto na ito na daw pala ang highest hidden profession ng assassin. Napansin din ng ating bida na kakaiba daw ito kumpara sa kanyang ginamit noon na warrior class. Matapos matanggap ang kanyang hidden profession, agad namang naramdaman ng ating bida ang lakas na dumadaloy sa kanya. Si Qin Feng ay sinabi din na may maliit na tsansa lamang na ma-unlock ang pinakamalakas na profession, kaya naman nagtataka ang ating bida kung ano nga daw ba talaga ang nagagawa ng Authority of Judgment. Ang system naman ay ipinaliwanag kay Qin Feng na ito daw ang pinaka-original at pinakalumang primal authority sa buong universe. Ang kapangyarihan din daw nito ay ang malagpasan ang mga patakaran at kautusan. Ang authority din daw ng item na ito ay hindi pwedeng ma-activate ng ating bida hanggat hindi niya pa nakukuha ang divinity. Ngunit ang passive daw ng item na ito ay patuloy daw na gumagana sa ating bida. Sa nakaraang buhay ng ating bida, 7 taon na daw ang game noong may isang player daw ang nagawang makaalis sa Abandoned God Realm at nagawa din daw nitong marating ang Realm of Order. Noong mga panahon na yon nalaman daw ng sangkatauhan ang tungkol sa kapangyarihan ng kautusan. Matapos ang ilang taon wala din daw ang nakakakuha ng kapangyarihan ng kautusan. Ang ating bida ay hindi makapaniwala na sa umpisa pa lang ng game ay nagawa niya ng makuha ang primal authority na kayang lampasan ang kautusan at patakaran. Hanggat kaya niya daw na makaalis sa God's Abandoned Realm, makakarating din daw siya sa Realm of Order. Makukuha daw ng ating bida ang divinity balang araw at magkakaroon ng tsansa na ma-activate ang kanyang hawak na authority. Ang pagpili ng profession ay tapos na, kaya naman oras na para sa ating bida na ilagay ang kanyang alias. Ang ating bida ay sinabi na nanggaling sa shadow ang kanyang profession, kaya naman shadow na lang din ang kanyang ginawang alias. Ang ating bida ay paunti-unti nang ipinupunta ng system sa God's Abandoned Realm. Sinabi din ng system na isang ruined land ang lugar na ito na puno ng hindi mabilang na halimaw, kaya naman lagi daw maging alerto ang ating bida, dahil lagi daw nakahanda ang mga halimaw na tapusin siya. Pinayuhan din siya ng system na kailangan niyang umalis sa town upang pumatay ng mga halimaw at magkaroon ng tradable lifespan. Sinabi din ng system na kapag namatay ang player makakalahati ang lifespan nito, at ang tradable at non-tradable ng player. Matapos mateleport ng ating bida sa lugar, sinabi naman ng system na nasa Shell Town ang ating bida na isang safe zone. Ayon sa system, hindi din daw pwede ang magpatayan sa lugar na ito. Ang ating bida ay napansin ang mga naguguluhan na players kung bakit sila napunta sa lugar na ito. Ang ating bida ay iniisip na hindi magtatagal darating na rin daw ang mga players na madaling matutunan ang larong ito. Iniisip ng ating bida na kung gusto niyang mas makauna sa ibang player, kailangan niya na daw bilisan ang kanyang pagkilos. Habang naglalakad ang ating bida siya ay kapansin-pansin dahil sa sobrang kakaiba ng kasuotan nito. Napansin din nila na may hawak itong patalim, kaya naman iniisip ng ibang players na malamang isa daw itong assassin. Ang ating bida ay may napansin na liwanag sa kanyang harapan. At ang mga players na namatay sa kanilang paglalakbay ay muling nabalik sa town. Napagtanto din ng mga players na maibabalik daw pala sila sa town matapos nilang mamatay. Ang mga players na bumalik ay sinabing napakalakas daw ng mga halimaw. Ang isa naman ay sinabing isang level 1 crawler lang daw ang kanilang nakalaban, ngunit hindi man lang daw nila nakalahati ang buhay nito. Natataranta din ang mga players na ito dahil sa pagkawala ng kalahati ng kanilang lifespan. Habang iniinda pa din ang sakit, tinanong naman ng kasamahan ng babae na si Lizzie kung ano na nga daw ba ang kanilang gagawin. Ang ating bida ay napansin ang sandata ni Lizzie at iniisip na mukhang hidden class din ito. Si Lizzie ay napansin din si Qin Feng, kaya naman lumapit ito at sinabi na mukhang hidden class din daw ang ating bida. Inalok din ni Lizzie na makipagtulungan ang ating bida sa kanila, hindi din daw nila magawang matalo ang mga halimaw dahil sa lakas ng mga ito. Dahil sa pagkaubos nila kanina may experience na daw sila sa mga halimaw. Ang ating bida naman ay tinawanan si Lizzie sa kanyang isipan dahil sa pagmamalaki nitong experience sa kanilang pagkatalo. Tumanggi din ang ating bida sa alok ni Lizzie. Dahil sa maikling pananalita ni Qin Feng sinabi naman ng isang lalaki na pakiramdam nito sobrang lakas niya. Binalaan na din daw nila ang ating bida kung gaano kadelikado sa labas ng town, kaya naman mukhang kamatayan lang daw ang hanap ng ating bida.
Ang kalbo naman ay sinabi din na mukhang isang hidden class assassin ang ating bida, kaya naman pwede daw itong makatakbo kapag nalagay ito sa panganib. Si Lizzie ay nakita ang alias ng ating bida na Shadow, at sinabi din niya na umaarte daw itong malakas. Si Lizzie ay sinabi sa kanyang mga kasama na sundan nila ng tahimik ang ating bida, upang makakalap daw sila ng impormasyon kung paano nila tatalunin ang mga halimaw. Habang nakangiti, sinabi din ni Lizzie na gusto niya din daw na makita ang ating bida na mamatay sa kamay ng mga halimaw. Mula sa sumunod na chapter, ang ating bida ay naglalakad na palabas ng syudad. Habang sinusundan ni Lizzie ang ating bida, iniisip niya naman na napakadelikado sa lugar na ito. Ngunit bilang isang gamer na sa loob ng maraming taon may mga experience na siya sa mga bagay na ganito, kaya naman nakabuo din agad siya ng kanyang grupo. Si Lizzie ay sinabi din na nakaharap sila ng level 1 na halimaw kanina, ngunit inubos lamang sila nito. Sinabi niya din na ang level 1 na halimaw na ito ay hindi makakayang talunin ng kahit na sinong level 1 player ng mag-isa. Ang dalawang kasama ni Lizzie ay napansin ang kakaibang sandata ni Qin Feng. Ang kalbo ay hindi makapaniwala sa bilis ng ating bida. Dahil isa din siyang assassin, ngunit hindi siya kasing bilis kumilos ni Qin Feng. Si Lizzie ay iniisip din na kakaibang player daw si Qin Feng, kaya naman ang pagsunod daw sa kanya, ay siguradong may malalaman silang hindi nila alam sa game na ito. Ang ating bida ay biglang napalingon sa kinaroroonan nila Lizzie, kaya naman si Lizzie ay iniisip na kung napansin nga daw ba sila ni Qin Feng. Ang ating bida ay ginamit ang kanyang kakayahan, at siya ay bigla na lang naglaho. Ang mga sumusunod sa ating bida ay biglang nagulat at nagtaka sa pagkawala ni Qin Feng. Nagtaka din sila kung anong class nga daw ba ang meron ang ating bida dahil sa napaka-overpowered daw na kakayahan nito. Habang pinagmamasdan ni Qin Feng ang grupo ni Lizzie, sila naman ay bumalik na sa syudad upang dito maghanap ng kanilang ikalalakas. Habang naka-invisible ang ating bida, lalakas din daw ang magiging unang pag-atake nito dahil sa passive ng kanyang skill. Iniisip din ng ating bida na, dahil sa skill niyang ito mahihirapan daw ang kanyang mga kalaban na makita siya habang nakikipaglaban. Dahil sa pagbalik nila Lizzie kanina sa syudad, iniisip naman ng ating bida na wala silang mapapala dito, dahil tanging shelter lang daw ng mga baguhang player ang syudad. Sinabi din ng ating bida na sa game na ito ay bawal ang mahihina, dahil mamamatay lamang daw sila sa mga halimaw kung hindi nila alam magpalakas. Si Qin Feng ay natapos na ang stealth skill, ngunit ang maganda daw dito ay maikli lamang daw ang cooldown ng skill niyang ito. Matapos makita ang sariling stats, nakita niya naman na kakaiba daw talaga ang kanyang shadow class ngayon. Dahil sa napakataas daw ng mga dagdag na stats nito kumpara sa kanyang warrior class noon. Ang ating bida ay may 5 pang attribute points na pwede niyang ilagay sa kanyang stats. Sinabi din ng ating bida na malaking pagkakamali ng mga players ang ilagay ang kanilang stats sa strength. Dahil ang mas maganda daw na gawin ay ang ilagay ito sa agility. Sinabi din ni Qin Feng na early game ng laro ay sapat na daw ang damage ng mga baguhang player, kaya naman mas maganda daw kung uunahin nilang pataasin ang kanilang bilis upang kalabanin ang mga halimaw ng hindi nagtatamo ng damage. Ang ating bida ay may napansin sa kung saan, at ito ay isang halimaw. Ito ay isang crawler na halimaw na may normal grade. Matapos makita ng ating bida na hinihigop pa nito ang mga lifespan na nagmula sa mga player. Iniisip din ng ating bida na malamang ito na daw ang crawler na umubos sa grupo nila Lizzie kanina. Ang halimaw ay pasugod na sa ating bida, at napansin na kahit papaano ay may pinsala daw itong natanggap. Habang umiiwas sa pag-atake, iniisip naman ni Qin Feng na may kakayahan mag-evolve ang mga halimaw kapag nakatanggap na ito ng sapat na lifespan mula sa mga players na natatalo nito. Ang ating bida ay tuluyan ng pumasok sa kanyang shadow, at ito ay paunti-unting nawawala. Habang pasugod ang halimaw sa ating bida, bigla naman itong nawala na ipinagtaka ng halimaw. Si Qin Feng ay bigla nang lumitaw matapos nitong umatake sa halimaw. Ang ating bida ay hindi makapaniwala na napatay niya ang crawler ng isang atake lang. Mula sa system sinabi naman nito na ang ginawa ng ating bida ay ang backstab, na may kakayahan na madoble ang kanyang damage kapag umatak ito mula sa blind spot ng kalaban. Matapos malaman ang nagagawa ng kakayahan niyang ito, nagulat at namangha naman ang ating bida tungkol dito. Si Qin Feng ay biglang natulala at naalala ang nakaraan. Noong warrior ang ating bida, hirap na hirap daw ito at laging muntikan ng namamatay para lamang daw talunin ang mga halimaw. Matapos matalo ang crawler, nakakuha naman sila ng isang liwanag galing sa kanilang napatay na halimaw. Mula sa kasalukuyan, ang ating bida ay nakatanggap ng 3 araw na tradable lifespan.
Nakatanggap din siya ng 54 years at 155 days na non-trainable lifespan. Ang ating bida ay biglang nagulat dahil sa kanyang Eye of Judgment, siya ay nakatanggap ng talent na tinatawag na Infinite Evolution. Ang talent na ito ay may kakayahan na makakuha ng evolution points na pwede niyang magamit para ma-upgrade ang kanyang mga skills matapos makapatay ng ating bida ng mga halimaw. Siya ay makakatanggap din ng 5 evolution points kada lilipas ang isang araw. Ngunit kapag nakatalo daw ito ng boss level na halimaw ay magagawa nitong makakuha ng 100% na evolution points mula sa kanyang matatalong boss level monster. Ang ating bida ay hindi pa naririnig ang tungkol sa talent na ito noon, kaya naman agad niya nang sinubukan ito at in-upgrade ang kanyang mga skills na Latent Shadow at Backstab. Ang ating bida ay nagawa ng mapalakas ang kanyang skills. Habang naglalakad si Qin Feng sinabi naman ito na kapag in-upgrade niya pa sa susunod ang kanyang mga skills magiging sobrang overpowered na daw nito sa hinaharap. Sinabi niya din na malamang na one-hit niya ang Creeper kanina kung sakaling napalakas na nito ang kanyang skills kanina. Mula sa likod ng ating bida ay may nakarinig sa kanyang sinabi na nakatalo na siya ng halimaw. Dahil sa payat na katawan daw ng ating bida, siguradong magagawa din daw ng tao sa kanyang likod na makatalo ng halimaw sa game na ito. Matapos lumingon nakita niya naman ang dalawang naglalandian. Dahil sa laki daw ng pangangatawan ng kanyang boyfriend siguradong makakatalo din daw ito ng mga halimaw sa loob ng game na ito. Ang ating bida ay biglang may napansin, at ito ay isang halimaw sa itaas ng dalawang malantod. Habang inaalok ng lalaki si Qin Feng na makipagtulungan, ito naman ay bigla nang ginamit ang kanyang skill para mawala. Habang nagtataka sa pagkawala ng ating bida, ang lalaki naman ay nagmamayabang pa din sa kanyang pangit na girlfriend. Ilang sandali pa ang mga gagamba ay nagsimula ng lumitaw at makita ng dalawa. Kaya naman ang mga ito ay nagulat. Ang dalawa ay mabilis tinapos ng gagamba sa pamamagitan ng pagdagan sa mga ito. Ang malaking gagamba ay tinatawag na nurse na may rarity na bronze. Ang kasama naman nitong maliliit na gagamba ay isang baby nurse na may rarity na common. Habang naka-invisible si Qin Feng, iniisip niya naman na hindi kayang talunin ng mga baguhan ang halimaw na ito, dumagdag pa daw sa hirap ang mga maliliit na gagamba sa paligid nito. Ang ating bida naman ay bigla nang sumugod habang iniisip na magandang pagkakataon ito para masubukan ang bagong upgrade niyang mga skills. Si Qin Feng ay nagawang matamaan ang ulo ng gagamba, kaya naman nagsimula na itong dumugo. Muling ginamit ng ating bida ang kanyang invisible skill. Habang umiiyak ang gagamba sa sakit ng ataking ginawa ni Qin Feng. Ang ating bida ay kinabahan sa kanyang ginawa dahil maaari daw siyang ma-one-hit kanina ng halimaw, ngunit dahil sa kanyang nagawang 300 plus damage bigla naman siyang natuwa. Ang gagamba ay nagsimulang maging bayolente at sinisira ang mga puno sa kanyang paligid. Si Qin Feng naman ay sinabing matalino ang halimaw na ito dahil hindi ito tatayo na lang at walang gagawin habang pinapatay sila. Habang pumupulot ng bato, iniisip niya namang hindi siya pwedeng lumapit sa halimaw dahil sa ginagawang pagwawala nito. Hindi na din daw siya pwedeng lumapit dahil sa mga maliliit na gagambang nakaalerto sa paligid ng malaking gagamba. Matapos makapulot ng bato, iniisip niya naman na magiging malaki ang damage na kanyang magagawa dahil sa mga passive ng kanyang skills. Matapos maghintay sa cooldown ng kanyang Latent Shadow, bigla niya na din binato ang gagamba. Dahil sa pag-break ng kanyang invisibility habang umaatake nagawa nitong makadamage ng halos 300 damage sa halimaw. Si Qin Feng ay binabalak na batuhin ulit ang gagamba habang hinihintay ang cooldown ng kanyang Latent Shadow. Ilang sandali pa, siya ay umatake na naman sa halimaw. Ang eksena ay nalipat sa syudad kung saan ang system ay naghahanda para i-update ang leaderboard ng game. Dahil ang player na si Shadow ay nagawang matalo ang malaking gagamba, ang leaderboard ay nag-update dahil sa ang kauna-unahang player na nag-level up. Ang mga players ay nagulat sa update ng leaderboard. Ang ibang players ay gusto makilala si Shadow upang magpaturong mag-level up. Ang iba naman ay nagtataka dahil mukhang sinolo kill daw ni Shadow ang halimaw dahil sa mag-isa lang siyang nag-level up sa leaderboard. Ang grupo ni Lazy ay agad nakilala si Shadow. Sinabi din nila na malamang nakatalo ng boss level monster ang ating bida. Nagtaka din sila dahil sila ay hindi magawang makatalo ng pangkaraniwang halimaw, kaya naman sinabi nila na malamang may mali sa system ng game. Nagtataka ang lalaki dahil ang halimaw na nag-notif na natalo ay kapareho daw sa halimaw na pumatay sa kanila. Ang babae naman ay sinabi din na malamang si Shadow daw ang assassin na nakita nilang biglang nawala sa kanilang paningin kanina. Ang ating bida ay nagsimulang matanggap ang kanyang mga reward matapos matalo ang gagamba.
Sinabi niya din na matapos matalo ang malaking gagamba, magwawatak na ang mga maliliit na mga gagamba. Si Qin Feng ay napansin ang skill na kanyang nakuha na tinatawag na Hands of Avarice. Ang kakayahan na ito ay may kakayahan na mapataas ang reward na pwedeng makuha sa mga monster. Ang ating bida ay hindi makapaniwala na magdadrop ang halimaw na ito ng napakaganda. Ang ating bida ay naalala ang skill na ito noong nakaraang buhay niya, napunta daw ito sa isang player. Kaya naman ito ay naging sikat at nagkaroon pa ng mga bodyguard para protektahan siya, dahil sa ganda ng skill na ito. Si Qin Feng ay biglang may naiisip. Plano ng ating bida na gamitin ang Infinite Evolution upang i-upgrade ang skill na ito. Napapaisip din siya kung tataas nga daw ba talaga ang porsyento ng Hands of Avarice dahil sa kanyang naisip na idea. Ang eksena ay nalipat sa totoong mundo. Ang kaibigan ni Xiao Yu ay sinabi na dapat mag-sorry ito sa kanyang kuya dahil sa lumiban ito sa exam kahapon para suportahan si Song Fei. Kapag nalaman din daw ito ng kanyang kuya, siguradong magagalit ito sa kanya. Si Xiao Yu naman ay sinabing wala siyang kasalanan, kaya naman hindi siya hihingi ng tawad. Kasalanan din daw ni Qin Feng kung bakit hindi siya nakapasok sa concert ni Song Fei kahapon. Ang kaibigan ni Xiao Yu ay sinabing naiinggit ito sa kanyang kuya. Ngunit sinabi naman ni Xiao Yu na hindi niya ito totoong kapatid. Matapos tanungin kung anong nangyari sa mukha ni Xiao Yu, sinabi niya namang nadapa lang siya sa kung saan kanina. Ang kaibigan ni Xiao Yu ay nagtataka dahil mukhang may komosyon na nangyayari. Matapos silipin ang komosyon, nagulat naman ang kaibigan ni Xiao Yu dahil namumutla daw ang kanilang kaklase. Sinabi naman ng isang lalaki na nagpaalam ito kanina na matutulog lang siya ng kaunti, ngunit hindi na ito nagigising. Mula sa background ang mga estudyante ay nalaman ng hindi lang sa kaklas nila ito nangyari dahil nangyayari na daw ito sa iba't ibang parte ng mundo. Ang kaibigan ni Xiao Yu ay agad sinabihan ang mga magulang nito sa mga nangyayari. Sinabihan niya din si Xiao Yu na balaan ang kanyang kuya tungkol sa mga nangyayari. Ngunit si Xiao Yu ay sinabing wala itong pakialam sa lalaking ito. Sinabi niya din na mas maganda kung sakaling mamatay na daw ang kanyang nagkukunwaring kuya. Ang ating bida ay nagawa ng ma-upgrade ang Hands of Avarice sa level 2, mula sa 20% drop rate, naging 70% ito bigla. Matapos ang pag-upgrade nakatanggap pa siya ng 2 evolution points. Si Qin Feng ay masaya, dahil 1 point na lang ang kailangan niya para muling ma-upgrade ang Hands of Avarice sa level 3. Habang naghahanap ng magagamit sa kanyang inventory, sinabi niya naman na sa mga oras na ito ay alam na ng maraming tao ang tungkol sa game. Kaya naman maya-maya marami na daw taong makakapasok sa game. Habang naglalakad, sinabi naman ni Qin Feng na hindi magtatagal malalaman na ng mga tao na maaaring malipat sa totoong mundo ang mga kapangyarihan sa larong ito. Kailangan na din daw magmadali ng ating bida para maabot ang level 10, kaya naman kailangan niya daw makahanap ng mas malalakas pang mga monster para talunin at makapag-level up ng mabilis. Habang naglalakad may narinig si Qin Feng na sumisigaw sa hindi kalayuan. Kaya naman agad niya itong pinuntahan para makita ang nangyayari. Napansin ng ating bida na may isang grupo ang nilalabanan ang isang halimaw. Si Qin Feng naman ay natuwa dahil sa oportunidad na binigay ng grupo sa kanya. Si Qin Feng ay namukaan ng isang lalaki bilang si Wang Meng. Sinabi niya din na isa daw ito sa mga naunang players na nakapasok sa game. Kaya naman agad itong nakabuo ng magandang grupo na puro hidden class. Mula sa ating bida isang Sacred Shield Warrior daw ang secret class ni Wang Meng na may doubling attributes sa karaniwang warrior class. Ang isang mage ay naghanda para umatake, at ito naman ay nagawang matamaan ang monster at gumawa ng 70 damage. Matapos mapansin ang mage iniisip ng ating bida na doble ang damage ng hidden class mage kesa sa normal class na mage. Napansin niya din ang 2 pang hidden class na isang archer at isang healer. Ang monster ay mabilis pa din at ito ay hirap pa din nilang talunin. Ang monster ay nagawang masira ang shield ni Wang Meng. Ang archer naman ay napansin kung gaano kalakas ang halimaw, kaya naman mahihirapan daw silang talunin ito. Si Wang Meng ay pinapagaling ng healer, habang inuutusan niya naman ang kanyang mga kasama na magpatuloy lang sa pag-atake. Magpapahinga lang daw siya sandali at muling pupunta sa front lines. Dahil kailangan daw nilang matalo ang halimaw na ito. Napansin ni Qin Feng ang strategy na ginagawa ng grupo, kaya naman sinabi niya din na kapag napatagal ang laban sa isang halimaw makaka-attract ito ng iba pang halimaw sa paligid. Ilang sandali pa nag-umpisa nang dumating ang mga halimaw, na ikinagulat naman ni Wang Meng. Napansin ni Qin Feng na isang kontaminator ang dumating na mga halimaw. Gumagawa din daw ito ng mga long-range attacks. Mula sa isang sulok may tumatakbo at sinabing tumabi ang kanyang boss Wang Meng.
ang lalaking may malaking espada ay nagawang matamaan ang halimaw. Ang ating bida naman ay sinabi din na ngayon niya lang daw nakita ang kakaibang hidden class ng lalaki. Matapos ang ginawa niyang pag-atake, nakagawa lamang ito ng 33 na damage. Kaya naman napasabi na lang siya na napakakunat ng halimaw na ito. Ang halimaw ay nagsimulang maglabas ng likido sa kanyang bunganga, at ito ay nagawang matamaan ang lalaki. Habang nandidiri ang mage, ang lalaking may malaking espada naman ay sinabing hirap siyang makagalaw sa likidong bumalot sa kanya. Ang mage ay nagsimulang mataranta at sumigaw ng tulong. Ang ating bida ay biglang nawala sa kanyang kinatatayuan at bigla na lang natanggal ang ulo ng halimaw. Sa bilis ng ating bida bumuo ito ng napakalakas na hangin sa paligid. Sila Wang Meng ay napalingon sa nangyari. Nagtaka din sila kung nagawa daw ba ng mage na ma-one hit ang halimaw. Ngunit ang mage naman ay natataranta at sinabi na mukhang may ibang player na tumutulong sa kanila. Hindi makapaniwala ang lalaking may malaking espada dahil na one hit ng kung sino ang halimaw. Ilang sandali pa nagawa na naman ng ating bida na mapatay ang monster sa likod ng lalaki. Sa bilis ng pangyayari nagulat ito at nanginig sa hawak niyang espada. Sila ay natataranta dahil hindi nila nakikita kung sino ang gumagawa ng mga pag-atake. Ngunit si Wang Meng naman ay sinabihan na huwag mataranta ang kanyang mga kasama at mag-focus lamang sa laban. Habang patuloy na nanunood ang ating bida sa laban, nakatanggap naman siya ng mga reward dahil sa kanyang mga pinatay na monster. Ang ating bida ay nakatanggap ng Poison Dart skill. Sinabi niya din na bagay ito sa kanyang class, kaya naman agad niya na itong in-upgrade sa level 2. Si Wang Meng ay tuluyan ng natamaan ng direktang tama. Kaya naman ito ay napasigaw na lang matapos ang ginawa sa kanya ng halimaw. Ang mga kasama niya ay nagulat sa nangyari. Ang healer ay hindi na din daw magawang ma-heal si Wang Meng. Habang naghihingalo, sinabi niya naman na tumakbo na ang kanyang mga kasamahan. Mula sa kawalan may tumamang bagay sa halimaw, at ito ay may damage na 800 plus. Ang mga kasama ni Wang Meng ay nagulat dahil bigla na lang daw nakalahati ang health points ng monster. Ang pinsala ng halimaw ay nagpapatuloy tumagas ng malakas. Hindi nagtagal ito ay bigla na lang bumagsak at namatay. Ang ating bida ay hindi daw inaasahan ang effect ng kanyang poison dart. Iniisip niya din na kapag sinamahan niya pa ito ng kanyang stealth skill, siguradong mas malakas pa ang magiging damage nito. Ang ating bida ay nakatanggap na naman ng reward sa halimaw na kanyang tinalo. Habang si Wang Meng naman ay hindi pa din makapaniwala sa kanyang nakikita. Ito ay bigla na lamang nawala na kanya namang ipinagtaka. Si Wang Meng ay nagpasalamat sa player na hindi nila nakikita. Ngunit si Qin Feng naman ay sinabing huwag silang magtitiwala ng basta-basta sa mga tao, lalo na dito sa loob ng game. Sila Wang Meng ay nagpakilala at sinabi na kung may kailangan ang ating bida ay pwede niya daw silang lapitan. Habang pinagmamasdan ang grupo, iniisip naman ni Qin Feng na mabuting tao si Wang Meng. Matapos gamitin ang Hand of Arabis, ang ating bida naman ay nakatanggap ng mas madaming reward kesa sa karaniwang nakukuhang reward. Ang ating bida ay sinabi na napakarami niya ng nakuhang gear para sa ibang class, kaya naman babalik siya mamaya sa syudad upang magbenta kapag napuno na ang kanyang bagpak. Sinabi din ni Qin Feng na napakabilis ng kanyang paglakas sa pagkakataong ito, kaya naman humanda na daw si Song Fei kapag nagkasalubong ang landas nilang dalawa. Mula sa sumunod na chapter, ang eksena ay nalipat sa ibang grupo na nilalabanan ang mga monster. Ang isang lalaki ay natataranta at sinabing sobrang dami na ng mga halimaw sa paligid, kaya naman oras na daw para sila ay tumakbo. Habang patuloy nakikipaglaban ang mga players, sila naman ay nagulat dahil sa malaking halimaw na dumating, nagtataka din sila kung ano nga daw bang klaseng halimaw ito. Ang monster ay biglang naglabas ng kung anong bagay sa kanyang katawan. Ito ay nakagawa ng ataking mapaminsala sa mga players, kaya naman sila ay nagsimula ng tumakbo. Dahil sa mga namatay na players nakabalik na din ang mga ito sa syudad. Ang isang lalaki ay nagrereklamo dahil tuwing malapit na daw nilang mapatay ang mga halimaw bigla na lang itong tumatakas. Ang isa naman ay kailangan daw nilang umabot sa level 3 sa game para makalag out, ngunit nagtataka siya kung paano nga daw ba nila magagawa ito. Ang isang player ay planong bumuo ng malaking grupo para talunin ang mga monster. Ngunit ang isang player naman ay nakakita daw kanina ng malaking grupo na tinalo ng maraming monster. Kaya naman hindi din daw gagana kahit bumuo pa sila ng maraming bilang ng players. Mula sa background sinabi din ng ibang player na nakikita sila ng grupo na binubuo ng 40 players. Ngunit nagawa silang maubos dahil sa naka-attract lamang ito ng mas marami pang monster sa paligid. Sila Lazy ay muli na namang nakabalik sa syudad gamit ang portal, kaya naman ibig sabihin namatay na naman sila.
Mula sa background ang mga players ay nag-aalala dahil kung hindi daw agad sila makakaabot ng level 3 mamamatay daw sa gutom ang totoo nilang katawan sa totoong mundo. Si Lizzie ay nahihirapan na sa larong ito, totoo man o hindi ang larong ito, hindi din daw sila pwedeng mamatay dito. Ang kalbong kasama naman ni Lizzie ay sinabi din na 3 beses na silang namamatay, kaya naman may 10 years na tradable life na lang daw sila. Mula sa leaderboard nakita nila Lizzie na level 3 na si Shadow, kaya naman nagtataka si Lizzie kung paano nagle-level up ng mabilis si Shadow. Iniisip ni Lizzie na may alam na sekretong pamamaraan si Shadow, kaya naman kailangan daw nila itong mahanap upang tulungan silang umabot sa level 3. Si Lizzie ay biglang nagsalita at sinabing bibigyan niya ng reward na 10 milyon sa totoong mundo ang taong makakapagbigay kay Shadow sa kanya. Mula sa ibang lugar, ang ating bida naman ay patuloy na tinatalo ang mga halimaw sa kanyang dinaraanan. Ang ating bida ay nag-focus na i-level up ang kanyang Hands of Arabis, kaya naman nagkaroon na ito ng mala cheat code na stats. Si Qin Feng ay namamangha sa stats ng kanyang skill. Kaya naman balak niya pa itong i-level up pa sa hinaharap. Si Qin Feng ay biglang may napansin, at ito ay ang malaking monster na tinatawag niyang Dam. Ang ating bida ay nakikita na inaabsorb pa nito ang mga buhay ng players. Base sa dami ng inaabsorb nito, sinabi ni Qin Feng na nasa 40 players ang amount nito. Ang ating bida ay minamalas daw sa pagkakataong ito dahil puno na ang kanyang bagpak. Minarkahan ni Qin Feng ang lugar sa mapa. Ang ating bida ay bigla ding gumamit ng kanyang skill at sinabing ibebenta niya muna ang laman ng kanyang bagpak at babalik sa lugar para tapusin ang monster. Ang eksena ay nalipat sa syudad. Matapos marinig ang offer ni Lizzie na intriga naman ang mga players sa paligid. Ang iba naman ay naiiyak na lang dahil sila ay isang normal na mamamayan lamang daw sila na napunta sa loob ng game. Ang ating bida naman ay bigla na lang lumitaw sa syudad gamit ang kanyang kapangyarihan na ikinagulat naman ng mga players sa paligid. Matapos pindutin ang cell, ang ating bida ay biglang naupo at nag-umpisang magbenta sa mga players. Ang isang player ay nayabangan sa biglaang pagdating ni Qin Feng, habang ang iba naman ay nakita agad ang alias nitong Shadow at napagtantong siya ang top 1 player sa leaderboard. Ang iba naman ay napansin na nakamaskara ang player ni Shadow at nagtataka kung paano niya ito nakuha. Ang ibang players naman ay sinabi na ang totoong mukha nila sa totoong mundo ay replika din sa game na ito. Ang isang babae naman ay biglang lumapit sa ating bida at tinanong kung magkano ang Ice Cone spell. Sinabi naman ng ating bida na 100 days. Iniisip niya din na ang babaeng ito ay si Grey Rose na kasalukuyang top 11 sa leaderboard. Napansin niya din na nakakuha din ito ng hide face o mascara. Si Grey Rose ay namahalan sa presyo ni Qin Feng. Ngunit ang ating bida ay sinabi ang mga stats nito at sinabing sobrang epektibo nito sa early game ng laro, kaya naman napakamura na daw ng kanyang presyo. Tinanong ni Grey Rose kung pwede itong magbayad ng totoong pera sa totoong mundo. Ngunit ang ating bida naman ay sinabing bumili na lang ito ng tradable lifespan sa ibang player gamit ang kanyang pera sa totoong mundo. Kung wala daw pumayag sa gusto nito, pwede niya naman daw itong i-reserve para sa kanya. Si Grey Rose ay sinabing maghintay lang si Shadow. Tinanong ni Grey Rose ang kanyang mga kasama sa mga sinabi ni Shadow. Ang mga kasamahan niya naman ay pumapayag sa offer ni Shadow dahil gamit ang item na kanilang makukuha magiging epektibo daw ito sa kanilang grupo. Si Grey Rose naman ay sinabing ilipat na nila ang kanilang tradable life sa kanya upang mabili na nila ang item. Ilang sandali pa si Grey Rose ay binili na ang item. Ang ating bida naman ay napansin na puro level 2 na ang grupo ng babae. Malamang nakapatay na daw ang grupong ito ng nasa 30 plus na mga monster. Matapos makabili ni Grey Rose, agad namang dumating si Lizzie at tinawag si Shadow. Sinabi ni Lizzie na bibigyan niya ng 10 milyon si Shadow sa totoong mundo kapag tinulungan siya nitong umabot ng level 3 sa game na ito. Ang mga players naman ay sinasabi na napakaswerte ni Shadow para magkaroon ng pagkakataon magkaroon ng 10 milyon. Ang ating bida naman ay napagtantong ito si Jiang Li, isang leader ng kriminal na grupo sa nakaraan niyang buhay, na kung saan sila din ay nahuli ng mga otoridad. Si Jiang Li ay sinabing presidente ang kanyang tatay sa isang malaking industriya, kaya naman huwag na daw mag-alala si Shadow dahil siguradong babayaran niya daw ito sa totoong mundo. Ang ating bida naman ay iniisip na gawain ni Jiang Li na bumili ng tradable life sa game, ngunit kapag bayaran na kinikidnap daw nito ang mga players para magtrabaho sa kanya, ang mga hindi naman pumapayag ay agad pinapatay. Habang iniisip na isang basura si Jiang Li, sinabi naman niyang hindi siya pumapayag sa offer nito.
Si Jiang Li ay muling sinabi na napakalakas ni Shadow sa game na ito, kaya naman pagdating sa totoong mundo ibibigay daw ni Jiang Li ang anumang gustong luho ni Shadow. Ang ating bida ay pinapaalis na si Jiang Li kung hindi daw ito bibili, iniisip niya din na mawawalan na ng halaga ang pera sa totoong mundo, at ang papalit daw dito ay ang tradable life. Si Jiang Li naman ay biglang nainis, at sinabi na kung nasa totoong mundo lang sila, matagal niya na daw itong naturuan ng leksyon. Ang ating bida naman ay binalaan si Jiang Li na kapag nakarinig pa siya ng anumang salita mula sa kanya, papatayin niya daw ito hanggang maubos ang lifespan nito. Ang mga player sa paligid ay kinilabutan sa sinabi ni Qin Feng lalo na si Jiang Li. Ang grupo ni Jiang Li ay mabilis na ding tumakbo palayo dahil sa takot. Ilang sandali pa nagawa na ng ating bida na mabenta ang kanyang mga items, kaya naman iniisip niyang oras na para bumalik sa halimaw kanina para tapusin ito. Habang nagiging invisible ang ating bida, iniisip niya namang wala pang nakakaalam sa puntong ito, na ang tradable life ay maaaring magamit upang makuha ang kanilang skills sa totoong mundo. Hindi din daw nila alam na ang game na ito ay magiging dahilan para magbago ang kanilang mundong nakasanayan. Ang ating bida ay tuluyan ng nawala, kaya naman nagtaka ang mga tao sa paligid kung saan na napunta si Shadow. Ang ating bida ay iniisip na balang araw mawawalan na ng halaga ang maraming bagay, at ang tanging kalakasan lamang ang magiging basehan ng lahat. Ang eksena ay nalipat sa grupo ni Jiang Li na napagod sa pagtakbo. Si Jiang Li ay naiinis pa din dahil sa ginawa ni Shadow sa kanya, kaya naman kapag nakabalik na daw sila sa totoong mundo, hahanapin niya daw ito para doon patayin ang ating bida. Mula sa isang sulok, tinawag ng isang lalaki si Jiang Li. Ang lalaking ito ay nagpakilala bilang Mao, at sinabing siya ay level 2 na, may alam din daw siyang paraan para makapagpa-level up ng mabilis. Tinanong niya din kung makukuha niya daw ba talaga ang 10 milyon. Si Jiang Li naman ay tinanong kung anong paraan ang tinutukoy ni Mao. Ang lalaki ay mahinahon namang sinabi na sekreto lang ito, ngunit para kay Jiang Li sasabihin niya ang kanyang sekreto. Sinabi ni Mao na kailangan nilang ilagay sa agility ang kanilang stats. Sa ganitong paraan kapag kinaharap daw nila ang mga crawlers, madali na lang daw nilang maiiwasan ang mga atake nito at matatapos ang monster na ito. Si Jiang Li ay nagulat sa impormasyon, at iniisip na nailagay niya na lahat ang kanyang stat points sa strength. Si Jiang Li ay sinabihan na may alam nga daw talaga si Mao, kaya naman agad sinabi ni Jiang Li na oras na para magpa-level up sila. Si Jiang Li ay sinabi din na hindi siya kasing lakas ni Shadow, kaya naman 5 milyon lang daw ang maibibigay niya sa lalaki. Kapag umabot na din daw siya sa level 3, sa kanya na lang daw babayaran ang lalaki sa totoong mundo. Si Mao naman ay pumayag sa offer, at sinabing isang baliw si Shadow, dahil sa pagtanggi ng napakagandang offer ni Jiang Li. Ang eksena ay nalipat sa ating bida, napansin niya din na nag-evolve na ang monster sa silver rank, napansin niya din na hindi pa ito, tapos makonsumo ang mga life ng players, kaya naman pwede pa daw itong mag-evolve sa gold rank. Ang ating bida ay iniisip na kailangan niya pang maghintay ng 8 oras para maging gold rank ang halimaw, ngunit ang ating bida ay tinatamad daw para maghintay. Kaya naman nag-umpisa na siyang tapusin ang kalaban. Dahil sa passive ng kanyang skill ang halimaw ay patuloy na nagtatamo ng damage. Ang ating bida ay agad ginamit ang kanyang shadow sneak. Habang naghahanda ang halimaw para umatake, iniisip naman ng ating bida na medyo mataas na daw ang health points ng silver rank na monster. Ang halimaw ay naghahanda para sa isang energy ball. Ang energy ball ay nagsimulang maglabas ng mga enerhiya, at ito ay gumagawa ng malawakang pinsala sa paligid. Matapos maiwasan ang pag-atake ng halimaw, si Qin Feng naman ay iniisip na kaya siyang ma-one-hit ng kalaban sa kanyang kasalukuyang health points. Ang halimaw ay nagpatuloy na umatake sa kanyang paligid. Habang umiiwas sa mga pag-atake, iniisip ng ating bida na hintayin muna ang cooldown ng kanyang invisible skill. Ang ating bida ay nagpatuloy ng sumugod, at siya ay nakagawa ng 600 plus damage gamit ang kanyang skill. Habang patuloy na nababawasan ang health points ng halimaw. Ito naman ay bigla na lang tumakbo palayo sa ating bida. Iniisip ng ating bida na malapit niya nang maubos ang health points ng halimaw, kaya naman nag-umpisa na itong tumakas. Sa bilis ng ating bida nagawa niya namang maabutan ang monster at tuluyan na itong tinapos. Si Qin Feng ay nakuha na ang kanyang mga rewards matapos matalo ang monster. Masaya din ang ating bida at hindi makapaniwalang nag-level up siya ng 2 beses sa pagtapos ng monster na ito. Si Qin Feng ay nagawa din na makakuha ng 4 na evolution points. Gamit ang Hands of Avarice ng ating bida, nagkaroon muli siya ng bonus reward. Ang ating bida ay nagpasalamat sa tinapos niyang halimaw dahil sa mga nakuha niyang rewards mula dito.
Dahil sa pinagandang passive ng Hand of Avarice, si Qin Feng ay nagawa ding makakuha ng gold rank na reward. Ang ating bida ay nagrereklamo dahil sa kanyang bagpak na malapit na namang mapuno. Kaya naman iniisip niya na sana may storage ring siyang makuha sa mga reward na ito. Ang ating bida ay biglang nagulat sa kanyang nakuhang reward. Ang eksena ay nalipat sa kasamahang mage ni Wang Meng. Ang grupo ni Wang Meng ay nagpasalamat sa kanya dahil sa lakas daw nito, nagawa na nilang maabot ang level 3. Si Wang Meng naman ay sinabi din na lahat sila nagtulungan para makaabot sa level 3. Ang babaeng mage naman ay nadidismaya dahil hindi daw nito naging kaibigan si Shadow kanina. Sinabi niya din na malamang nandiri ito sa kanya kanina dahil sa nababalutan siya kanina ng putik. Ang lalaking kasama niya naman ay sinabing napakaganda nito sa bagong outfit nito kaya naman malamang kinaibigan daw siya ni Shadow kapag nakita niya ang kagandahan nito ngayon. Ang leaderboard ay muling nag-update. At ang ating bida ay lumabas ng level 5 na siya mula dito. Ang mga player sa paligid ay nagulat dahil level 3 lang daw ito kanina. Ang kalbo naman ay sinabi din na 10 minuto pa lang ang nakalipas noong nakita niya itong nagbebenta kanina. Ang lalaking may malaking ilong naman ay sinabi din na ipapakilala niya ang babaeng kapatid niya kay Shadow para makakuha ng benepisyo sa ating bida. Pati ang grupo ni Wang Meng ay hindi makapaniwala sa nagawa ni Shadow. Si Wang Ming naman ay sinabing mag-relax na muna ang kanyang mga kasamahan. Bumalik na lang daw muna sila sa totoong mundo at balaan ang mga tao pati na din ang kanilang mga mahal sa buhay. Ilang sandali pa ang grupo ni Wang Meng ay tuluyan ng natatransport sa totoong mundo. Si Wang Meng ay tuluyan ng nagising, mula sa isang sulok may mga nagbabantay sa kanya. Mula sa background pinatawag nila ang kanilang kapitan dahil sa paggising ni Wang Meng. Ang mga kasamahan ni Wang Meng ay nag-alala sa nangyayari sa kanya dahil bigla na lamang daw itong hindi magising at namumutla. Si Wang Meng naman ay balak sabihin ang kanyang nadiskubre tungkol sa game, kaya naman pinatawag niya ang lahat ng kanyang kasamahan para sa sasabihin niyang impormasyon. Mula sa bagong chapter, nag-umpisa ang eksena sa police station. Si Wang Meng ay kwenento ang tungkol sa game at sa nabuo niyang grupo. Sinabi niya din ang tungkol sa muntikang pagkaubos ng kanyang grupo at ang pagligtas sa kanila ni Shadow. Nabanggit niya din ang tungkol sa kung gaano ito kabilis mag-level up. Nagtaka ang isang lalaki kung paano umakyat ng 2 level si Shadow, kaya naman ang hinala ni Wang Meng ay nakapatay ito ng boss level na monster. Ang isang pulis naman ay nagtaka kung bakit hindi pa bumabalik sa totoong mundo si Shadow matapos nitong umabot sa level 3. Malamang wala din daw mahalagang pamilya ito para sabihan at mabalaan niya sa mga nangyayari. Si Wang Meng ay wala na daw ibang impormasyon kung may pamilya nga daw ba ito o wala. Ang isang babae naman ay sinabi ang kanyang hinala na malamang ampon si Shadow. Dahil ampon ito malamang may galit daw ito sa kanyang pamilya at hindi na nag-abalang sabihan ang mga ito. Muling tinanong ni Anyu kung tama nga daw ba ang kanyang hinala. Ang isang pulis ay binalaan na daw si Anyu na huwag na masyadong magbasa ng manhwa dahil sa kung ano-ano na daw ang naiisip nitong biro. Ang kapitan ay sinabing kapareho ang kwento ni Wang Meng sa ibang nakalabas na sa larong God Forsaken. Base sa mga report, matapos makatulog ng mga matatandang tao, hindi nagtagal na matay na ang mga ito. Ayon sa iba pa nilang hawak na impormasyon, nakumpirma nilang marami nang namamatay dahil sa larong God Forsaken. Ayon sa iba namatay sila ng ilang beses, at ang hinala ng mga taong ito ay mamamatay sila sa totoong mundo kapag umabot ang lifespan nila sa 0. Ang isang pulis naman ay sinabing wala pa silang gaanong alam sa game na ito, kung ano pa nga daw ba ang pwedeng magawa nito sa sangkatauhan. Ang kapitan naman ay sinabi na malamang inaatake na sila ng ibang nilalang galing sa ibang planeta. Ang kapitan ay nagpasyang bumuo ng grupo upang lakbayin ang mundo ng God Forsaken at mangalap ng impormasyon tungkol dito. Kinakailangan din daw nilang sabihan ang iba pang professional army upang tulungan silang mag-imbestiga sa loob ng game. Ayon sa kapitan, damay ang buong mundo sa nangyayaring ito, kaya naman kailangan magtulungan ng sangkatauhan upang lakbayin ang loob ng game at magbigayan ng impormasyon. Ang kapitan ay sinabi na si Anyu ang magiging kapitan sa Team 1, habang si Wang Meng naman daw ang magiging vice captain. Base sa kwento ni Wang Meng mukhang hindi naman daw masamang tao si Shadow, kaya naman inatasan niyang maging kapitan si Anyu dahil mukhang mas bagay daw ang personalidad nito para imbestigahan si Shadow. Umaasa daw ang kapitan sa kanilang dalawa na madidiscover nila ang totoong katauhan ni Shadow dahil kailangan din daw nila ang impormasyon na nalalaman nito tungkol sa game. Matapos sabihin na gawin nila ng mabuti ang kanilang trabaho sa kanilang lipunan, ang meeting ay natapos na. Ang tatlong kaklase ni Xiaoyu ay pinag-uusapan ang tungkol sa game,
matapos nilang malaman ang balita tungkol sa kaklase nilang nakasurvive na si Sangwei. Sinabi din nila na hindi pa nakakalaro ng online game ang kanilang magulang sa buong buhay nila. Ang isa naman ay sinabi din na kailangan nilang magpalakas upang mabuhat at mapalevel up ang kanilang mga mahal sa buhay sa loob ng game. Si Xiaoyu ay nagtataka kung bakit hindi pa din nagpaparamdam si Qin Feng. Nagiging arogante na din daw ito dahil mukhang hindi daw talaga ito hihingi ng tawad sa kanya. Si Xiaoyu ay naalala na tuwing magagalit o maiinis siya, gagawa ng paraan si Qin Feng upang gumanda ang kanyang pakiramdam. Nagtaka din ito sa pagsampal nito sa kanya dahil kahit ang mga magulang daw ni Xiaoyu ay hindi siya nagawang saktan noon. Si Xiaoyu ay iniisip na wala siyang ginawang masama, kaya naman kapag hindi daw humingi ng tawad si Qin Feng sa kanya ng 1,000 beses, hindi niya daw talaga ito patatawarin. Si Xiaoyu ay biglang kinilig matapos maisip na nagawa niyang makita si Song Fei kahapon. Bigla naman itong naiyak habang iniisip na gusto niya na ulit itong makita. Si Xiaoyu ay nakauwi na, bigla niya din naisip na kapag natulog siya kasabay ni Song Fei, malamang makita niya daw ito sa loob ng game. Matapos maisip na makikita niya si Song Fei sa loob ng game, siya naman ay muling kinilig. Habang nagbibihis si Xiaoyu, iniisip niya naman na malamang expert na sa laro ang kaklase nilang si Sangwei. Kaya naman hihingi daw ito ng tulong sa kanya. Ilang sandali pa si Xiaoyu ay nag-message na kay Sangwei, at ito ay humihingi ng diskarte para makapag-level up ng mabilis sa laro. Si Sangwei ay natuwa dahil iniisip niyang may pagkakataon na siyang makuha ang loob ng pinapantasya niyang si Xiaoyu. Matapos landiin ng kaunti ni Xiaoyu si Sangwei, ito ay bumigay na at sinabi na ang mga impormasyon na kailangan ni Xiaoyu. Si Sangwei ay sinabi din na sasamahan niyang magpa-level up si Xiaoyu, kaya naman bigla itong natuwa dahil sigurado na ang kanyang pagtaas ng level. Habang handa ng matulog at pumasok sa game si Xiaoyu, iniisip niya naman na magagamit niya ng maayos ang mga lalaking may gusto sa kanya. Iniisip niya din na ipapakita niya kay Qin Feng na nagkamali ito na kalabanin at inisin siya. Iniisip niya din na kapag tumaas na ang kanyang level, hinding-hindi niya ito bubuhatin o tutulungan sa loob ng game. Nalipat ang eksena sa ating bida, kung saan handa na siyang kunin ang kanyang mga reward. Si Qin Feng ay nakakuha ng curse ring, dahil dito madadagdagan ang lahat ng kanyang attributes ng 8 points, kaya naman lumalabas na 32 points lahat ng madadagdag sa kanya. Bukod dito marami pa itong magandang passive na madadagdag sa ating bida. Ang ating bida ay nakita din na may nakuha na naman siyang skill na tinatawag na Instant Shadow Slash. Dahil sa skill na ito sinabi naman ni Shadow na invincible na siya dahil dito. Ang ating bida ay muling ni-level up ang kanyang Greedy Hand, kaya naman mas naging overpowered pa ito. Dahil sa effect ng Greedy Hand, iniisip ng ating bida na kapag nakapatay siya ng isang monster, katumbas nito ay 3 monster, dahil sa passive ng kanyang Greedy Hand. Si Qin Feng ay ni-level up na din ang kanyang Shadow Slash. Napansin ng ating bida na hindi nagbago ang cooldown ng skill matapos niya itong i-level up. Sinabi niya din na ayos lang ang nangyari dahil kapag medyo tumagal pa daw ang game maaari na siyang maging invisible kahit gaano niya gusto katagal. Ang ating bida ay napansin na marami na namang basura sa kanyang inventory, kaya naman oras na daw para siya ay magbenta. Habang naglalakad ang ating bida siya ay may naramdaman. Ang mga crawlers ay mabilis nang papunta sa kanya. Ang ating bida naman ay natuwa dahil magkakaroon na daw siya ng pagkakataon para gamitin ang bago niyang skill. Ilang sandali pa, ang mga halimaw ay tuluyan ng natalo. Si Qin Feng ay tuluyan ng biglang nawawala matapos talunin ang mga halimaw. Ang ating bida ay patungo na sa syudad para magbenta. Iniisip din ni Qin Feng na kapag umabot na siya sa level 10 maaari na siyang makakuha ng skills pabalik sa totoong mundo. Habang malakas ang bagsak ng ulan, si Qin Feng ay may narinig at ito ay ang grupo nila Jiang Li. Si Mao ay hinihingi na ang kanyang reward dahil sa umabot na sa level 3 si Jiang Li. Pinakalma naman ni Jiang Li si Mao at binigay ang kanyang cellphone number upang makontak at makapagkita sila sa totoong mundo. Pero bago sila lumabas sinabi ni Jiang Li na ibenta nito ang kanyang lifespan at bibilhin niya ito ng 10,000 kada isang araw. Si Mao naman ay pumayag sa gusto ni Jiang Li. Habang dumadaan si Qin Feng ng naka-invisible, muling sinabi nito na walang utak si Shadow dahil sa pangtanggi nito kay Jiang Li. Nirekomenda din ni Mao na mag-usap na lang ulit sila sa totoong mundo ni Jiang Li. Si Mao ay iniisip na ayos lang ibenta niya ang kanyang lifespan sa totoong pera dahil pwede naman daw siyang pumatay ng mga monster at maibalik ang lifespan na mawawala sa kanya. Ang eksena ay nalipat sa Shell Town. Si Qin Feng ay nag-activate ng portal dito. Mula sa system siya ay nakatanggap ng isang reputation point at may pagkakataon din na magamit ang portal ng isang beses sa isang araw ng libre.
Ayon sa system, wala pang ibang portal na nabuksan sa Jianghai City. Ayon sa ating bida, hindi gumagana ang portal kung nag-iisa lamang ito. Kailangan din daw na may ibang players na level 5 ang makapagbukas ng portal sa iba pang mga taon para gumana ang teleportation formation. Naalala din ng ating bida na si Song Fei ang nakapagbukas ng portal sa Firefly Town, kaya naman nag-set siya ng notification kung sakaling magbukas na ang portal sa Firefly Town. Ang ating bida ay iniisip na kailangan niya na munang makapag-level 10 at agad pumunta sa God's Abandoned Realm dahil dito daw talaga mag-uumpisa ang tunay na laro. Ilang sandali pa si Qin Feng ay muling nagbenta ng kanyang mga equipment na nakuha sa pagpatay ng mga monster. Ang mga players ay natuwa dahil sa pagdating ng ating bida at sinabing kanina pa nila inaabangan na bumalik si Shadow. Ayon sa mga players, naging epektibo daw ang nabili ni Grey Rose na item kay Shadow dahil nagawa ni Grey Rose na makapunta sa second place ng leaderboard. Ang isang player ay agad bumili ng isang libro ng skill sa halagang 300 lifespan. Habang nagtataka ang ibang players kung sulit niya daw ba ang pagbili nila ng 300 lifespan sa mga item. Ang ibang players naman ay sinabing sulit ito dahil magagamit nila ito para makapagpalakas ng mas mabilis. 2 araw lang din daw ang kailangan nila upang makapag-farm ng lifespan at mabawi ang lifespan na nawala sa kanila. Ilang sandali pa ng pagbebenta, ang ating bida ay tapos ng magbenta sa loob lamang ng 1 minuto. Habang nadidismaya ang mga players dahil hindi nila nagawang makabili sa mga binebentang item ni Shadow, si Qin Feng naman ay iniisip na may halos 2,000 lifespan na siyang napagbentahan, ngunit ayon sa kanya, hindi pa sapat ito kung gusto niyang makuha ang kanyang skill patungo sa totoong mundo. Mula sa isang sulok may tumawag kay Shadow na expert at tinanong siya kung gusto daw ba nito ang kanyang dalang item. Ang nagtatanong ay ang kasamahang mage nila Wang Feng noon. At ang item na dala nito ay isang storage ring na may 12 slot capacity. Si Qin Feng ay nagulat matapos makita ang bagay na ito. Iniisip ng ating bida na isa itong napakagandang item dahil katumbas daw ito ng 3 storage bag pack. Dahil sa sobrang baba na drop rate ng item na ito, malamang sobrang swerte daw ng babaeng mage para makuha ang item na ito. Habang tinatanong kung magkano niya ito binebenta, iniisip naman ni Qin Feng na nagkakahalaga ang item na ito ng halos 4,000 lifespan. Ang babaeng mage naman ay sinabing ayaw niya ng lifespan ni expert dahil gusto niya lang daw ay maging kaibigan ito. Gusto niya din daw gumawa ng pansamantalang grupo para samahan ang kanyang grupo na pumatay ng boss level monster. Si Qin Feng ay pumayag sa offer ng babaeng mage na may player name na Black Plum Big Plum. Habang naglalakad na paalis ang dalawa, tinanong ni Qin Feng kung anong klaseng monster ang nakita nila. Sinabi naman ni Big Plum na isa itong gold rank na halimaw. Matapos tanungin kung anong pangalan nito, sinabi naman ng babaeng mage na hindi niya alam dahil sa sobrang layo pa nito, ngunit mukha daw itong sirang ship na nasa sapa. Ang ating bida naman ay iniisip na malamang ang Golden Ghost Ship ang tinutukoy ni Big Plum. Ayon sa ating bida, isa daw itong sobrang rare special boss. Sobrang baba din daw ng porsyento na makita nito, ngunit maganda at special daw ang mga drop item nito. Sinabi din ni Qin Feng na nag-aaway-away noon ang mga malalaking grupo sa kanyang nakaraan para lang makuha ang item drops nito. Ayon kay Qin Feng, madali lang tapusin ang ghost ship. Habang pinagmamasdan ang babae, iniisip niya naman na napakaswerte nito, may naiisip din siya kung sino nga daw ba talaga ito sa kanyang nakaraang buhay. Iniisip ng ating bida na ang player na ito ay ang sikat na koi fish na member ng grupo ni Wang Meng noon sa kanyang nakaraan. Tinanong ni Qin Feng kung paano niya nahanap ang boss na ito. Sinabi naman ni Big Plum na matapos niyang mag-offline at kumain sa totoong mundo, nag-online agad siya para makapag-level up kasama ang kanyang party members. Ngunit sa bagal magpa-level up ng kanyang mga kasama, naglakad-lakad muna daw siya at biglang nakita ang boss habang siya ay nasa isang cliff. Ang ating bida ay iniisip at inaakalang isang chismis lang ang tungkol sa pampaswerte ng grupo nila Wang Meng, ngunit dahil sa swerte ni Big Plum, iniisip niya naman totoo daw pala ang chismis. Si Big Plum ay nahuling kakaiba ang tingin ni Shadow sa kanya, kaya naman tinanong niya ito kung bakit tumitingin ang ating bida sa kanya ng kakaiba. Matapos sabihin na wala siyang dahilan sa kanyang pagtitig, sa likod naman nila ay may kalbong lalaking sumusunod. Habang sinasabi ng isang lalaki na bibigyan niya ng magandang buhay ang kanyang mga kasama, bigla namang dumating ang kalbong sumusunod kanina sa ating bida. Sinabi niya din sa kanyang boss na may lalaking nagdala ng magandang babae palabas ng town. Ang lalaki naman ay sinabi na malamang magtsutsuksakan ang dalawa, kaya naman sinabi ng boss na sundan nila ang mga ito.
Habang naglalakad, sinabi naman ni Qin Feng na tutulong siya, ngunit ang item drops ay mapupunta sa kanya. Kapag may item din daw na para kay Big Plum na nagustuhan niya, ibibigay niya ito ng libre. Sinabi ni Big Plum na kung paano naman daw ang kanyang mga kasamahan. Sinabi ng ating bida na halos lahat ng class ay meron sa grupo nila, kaya naman kung bibigyan niya silang lahat wala na daw siyang makukuha. Muling sinabi ni Big Plum na may isang request na lang siya. Matapos tanungin ni Qin Feng kung ano ito. Sinabi niya naman na gusto niya sanang bentahan ni Shadow ang kanyang grupo ng mga equipment ng may discount. Ang ating bida ay pumayag sa sinabi nito. Sinabi din ni Big Plum na hintayin nila sila Wang Meng na makapag-online bago tumuloy sa boss. Nagtataka din siya kung saan nga daw ba sila pupunta. Kaya naman sinabi ng ating bida na pupunta na sila sa boss para tapusin ito. Si Big Plum ay nagulat sa sinabi ng ating bida. Si Big Plum ay nag-aalala dahil isang assassin at mage lang silang dalawa. Kaya naman hindi niya daw kayang mag-tank para sa kanya. Si Qin Feng naman ay muling sinabi na siya lang ang lalaban sa monster, habang si Big Plum naman daw ay manuod na lang sa ligtas na lugar. Si Big Plum ay mas lalong nagulat, iniisip niya din na alam niya ng malakas ang ating bida, ngunit hindi siya makapaniwala na kakayanin nito na masolo kill ang gold rank na boss. Ang ating bida ay biglang nawala ng walang paalam, kaya naman nagtataka si Big Plum kung saan nagpunta si Shadow. Napansin ng grupo na biglang nawala ang lalaki. Kaya naman inakala nilang pinagtripan nito ang babae at iniwan mag-isa sa gitna ng kagubatan. Ang mga manyakol ay biglang binalak na puntahan ang magandang babae para pagsamantalahan ito. Ngunit ang ating bida ay naka-invisible at inaabangan ang grupo ng manyakol. Ilang sandali pa, ang ating bida ay ginamit ang kanyang isang skill para ubusin ang grupo. Matapos tapusin ang mga player siya ay nakatanggap ng lifespan. Ngunit sa unti nang nakuha niyang lifespan sa kanila, sinabi niya naman na parang pumatay lang siya ng dalawang mahinang monster. Matapos biglang lumitaw sa tabi ni Big Plum, nagulat ang babae at tinanong kung saan nga daw ba nanggaling ang ating bida. Sinabi naman ni Qin Feng na tinapos niya lang ang mga taong sumusunod sa kanila at nagbabalak ng masama. Si Big Plum ay inakalang umihi daw ito o kaya tumay kung saan. Tinanong niya din si Shadow kung tumay daw ba ito habang invisible, magiging invisible din daw ba ang lalabas na tayo sa kanya. Dahil sa puro kalokohan na tanong at pinagsasabi ni Big Plum, ang ating bida naman ay minadali na siyang pumunta sa boss. Ang eksena ay nalipat sa syudad kung saan si Xiaoyu ay bagong dating sa game. Ang mga tao sa paligid ay napansin ang baguhan sa laro na si Xiaoyu, habang siya naman ay namamangha sa experience na ibinibigay ng game sa kanya. Siya ay nakakuha din ng hidden class, mukhang malakas din daw ang kanyang class, na malamang makatulong din daw ito kay Song Fei. Naisip niya din kung nasa loob na nga din daw ba ng game si Song Fei. Naalala niya din si Qin Feng na hindi na nagpaparamdam sa kanya, kaya naman kapag dumating daw na nangailangan ito ng tulong, hindi niya daw ito tutulungan. Mula sa rankings napansin naman ni Xiaoyu ang top 1 na si Shadow na isa ng level 6 player. Naalala niya din ang pagmamayabang ni Sang Wei na isa siyang malakas na player, ngunit matapos niyang malaman ang tungkol kay Shadow gusto niya namang malaman kung paano niya nga daw ba ito makikita upang makahingi ng tulong sa kanya. Ang grupo ni Wang Meng ay hindi malaman kung nasaan na nga daw ba ang isa nilang kasamahan. Dahil sa hindi nila mahintay ang kanilang kasamahan, tinanong ni Wang Meng ang kanyang mga kasama kung anong gagawin nila. Sinabi naman nilang hindi nila kakayanin nang wala silang healer, dahil hindi naman daw sila katulad ni Shadow na kayang mag-solo. Kaya naman kailangan na muna daw nilang maghanap ng ibang player na isang healer. Ang grupo ni Wang Meng ay napalingon matapos may tumawag sa kanila. Matapos marinig na kailangan nila ng healer, si Xiaoyu naman ay nagpakilala sa kanila at sinabing isa daw siyang healer na may hidden class na life sacrifice. Ang eksena ay nalipat kay Shadow at Big Plum sa isang matarik na bangin. Matapos makita ang monster, agad naman nakumpirma ni Shadow na isa nga daw talaga itong golden ship. Ang ating bida ay biglang nawala at sinabing mag-ingat si Big Plum sa mga mang-aambush na agad niya namang sinang-ayunan. Matapos lumapag ni Shadow sa eksena, bigla naman itong naging violent domain, ngunit ayon sa kanya hindi naman daw ito masyadong big deal. Ang level 5 na special monster na golden ship na may gold rank ay may time limit pang natitira na 45 minutes. Si Shadow naman ay iniisip na sapat na daw ang oras na ito para matalo niya ang boss. Ang ating bida ay biglang kumilos ng napakabilis at gumawa ng napakaraming paghiwa sa halimaw. Matapos magtamo ng madaming damage, patuloy namang umaatake si Shadow sa kalaban. Ang ating bida ay inatake din ang kampanilya na nasa bangka ng halimaw. Ayon kay Shadow ang kampanilya daw ang kahinaan ng monster na ito. Habang gumagawa ng pag-atake ang halimaw, pinaliwanag naman ng ating bida na umaatake daw ang monster na ito ng AOE attack matapos atakihin ang kahinaan nito.
Si Shadow ay madali lang na iniwasan ang mga pag-atake dahil sa kanyang mataas na agility. Ang monster ay naglabas din ng isang dosenang halimaw na may silver rank. Pinaliwanag din ni Shadow na kada 3 minuto ay naglalabas ng isang dosenang skeletons ang Golden Ship, kaya naman habang tumatagal mas mahihirapan daw ang grupo na talunin ang Ghost Ship. Dahil sa naka-invisible ang ating bida, hindi siya makikita ng mga ito, at kinakailangan niya na lang daw ang maghanap ng tamang anggulo para umatake. Ilang sandali pa, siya ay nakahanap ng tamang pagkakataon para ubusin sila. Mula sa itaas nakikita ni Big Plum ang lahat ng nangyayari. Namamangha at nagugulat din siya dahil napakabilis na talo ng ating bida ang mga kalaban at wala na itong nagawa para makatama sa kanya. Si Shadow ay sinabihan ang babae na Little Black dahil mamamatay na muna daw siya sa ngayon na ikinagulat naman marinig ni Big Plum. Matapos ipaalala na Big Plum ang kanyang alias sa game, nagtaka naman siya kung paano mamamatay si Shadow dahil siya naman daw ang may kalamangan sa kanilang laban. Ang grupo na manyakol na pinatay ni Shadow kanina ay hinahanap si Big Plum sa pag-aakalang ito ang pumatay sa kanila kanina. Ang isang tauhan niya naman ay nakita na daw ang babae habang pinapanood nito si Shadow na kinakalaban ang isang boss. Habang naghahandang umatake ang monster, iniisip naman ni Shadow na isa daw ito sa dahilan kung bakit mahirap talunin ang Golden Ship dahil sa gumagawa daw ito ng malawakang pag-atake kapag umabot na ng kalahati ang health points nito. Dahil sa malawakang pag-atake na hindi niya maiiwasan hindi siya makakagalaw ng 5 segundo. Si Big Plum ay nagugulat matapos niyang makita si Shadow na hindi makagalaw. Matapos matamaan ng atake, agad namang namatay si Shadow. Dahil sa nangyari nawalan siya ng lifespan na tradable at non-tradable. Ang grupo ng mga kupal ay dumating na, tinawanan din nila ang pagkamatay ni Shadow dahil sa naging arogante daw ito para suluhin na labanan ang gold rank na boss. Ang leader ng mga kupal ay sinabing sugudin na nila ang Ghost Ship habang kinukuha niya naman daw ang lifespan na nahulog ni Shadow. Ang grupo ng kupal ay biglang nakakita ng matinding liwanag. Ilang sandali pa, nagulat ang grupo dahil sa bigla na lang silang napunta sa syudad, hindi din sila makapaniwala na natalo agad sila ng monster. Nagtaka din sila na kung paano nga daw ba nakalahati ni Shadow ang health points ng halimaw mag-isa. Ang leader naman ng grupo ay nagmamadaling bumalik sa Ghost Ship dahil hindi siya naniniwalang natalo agad siya ng halimaw ng napakadali. Si Shadow ay mabilis nakabalik sa eksena, nagtaka din siya dahil sa nakita niyang dumami ang lifespan sa paligid. Tinanong niya si Big Plum kung bakit may napakarami ng lifespan sa paligid, kaya naman sinabi niyang may grupo kanina na sumugod sa Ghost Ship, ngunit mabilis naman daw silang pinatay ng halimaw. Sinabi naman ng ating bida na masyadong nilang minalit ang Ghost Ship, naalala niya din ang kanyang nakaraan na masyado siyang nahirapan noon at maraming beses na namatay ng dahil sa Ghost Ship. Ang ating bida ay iniisip na hindi na daw ito gagamit ulit ng skill na makakapagpahinto sa kanya, kaya naman kakayanin niya na daw itong talunin. Gamit ang kanyang pangmalayuan na skill, natamaan niya ang kampanilya ng Golden Ship. Habang gumagawa na naman ng pag-atake, si Shadow naman ay kumilos na naman ng mabilis habang naka-invisible. Ang grupo ng kupal ay muli na namang dumating at nakita ang labanan na nangyayari. Sinabi din nila na pagkakataon na nila ito para talunin ang halimaw at si Shadow. Napansin ni Big Plum ang mga kupal na mukhang balak daw agawan sa kill si Shadow, kaya naman kailangan niya daw gumawa ng paraan. Ang mage na si Big Plum ay nagkakas ng skill, at ito naman ay nagawang matamaan ang mga kalaban. Habang nagtataka ang leader sa kung sino ang umatake, nakita naman nila si Big Plum sa hindi kalayuan. Ang leader ay galit na galit sa ginawa ni Big Plum, kaya naman habang hinahabol siya ng leader, sumisigaw naman ito ng tulong habang kumakaripas sa pagtakbo. Mula sa isang sulok ay may nanunood sa mga nangyayari, at ito ay panibagong grupo na naman na nag-aabang sa mga mangyayari. Habang kumikilos ng mabilis, siya ay napahinto at iniisip na mahirap pa din daw para sa kanya para talunin ang Ghost Ship na ito kahit na isa pa lang daw itong level 5. Dahil sa napatagal ang laban nilang dalawa, iniisip naman ni Shadow na malamang marami na daw ang players na nagmamasid sa paligid. Ang ating bida ay napansin ang grupo na humahabol kay Big Plum, at ang grupo na nagmamasid sa kabilang dulo ng sapa na mukhang naghihintay daw na mapatay niya ang halimaw at agawan siya ng mga drop item. Ilang sandali pa, ang ating bida ay natalo na ang Ghost Ship at nakatanggap na din ng mga rewards dahil dito. Ang ating bida ay bigla na namang nag-invisible matapos matalo ang Ghost Ship. Dahil sa nagawa ni Shadow, ito ay binalita ng system sa buong game na siya ang kauna-unahang player na nakatalo ng gold rank na boss monster. Kasabay nito nakatanggap na din siya ng 3 reputation points. Ang mga players ay namangha sa nagawa ni Shadow, habang ang iba naman ay may pagdududa pa din sa ating bida na kung malakas nga daw ba talaga siya. Si Wang Meng ay namangha sa ginagawa ni Shadow, ngunit nagtataka din siya dahil bakit nga daw ba napakalayo ng agwat nilang dalawa sa lakas.
Si Xiaoyu naman ay binabalak na mahanap si Shadow para masamahan siya nito sa pagpapa-level up at para makita na din daw si Song Fei at matulungan ito gamit ang kanyang lakas. Ang mga drop item ay hindi pa din kinukuha ng ating bida. Ang leader ng kabilang grupo ay napansin ang gustong mangyari ni Shadow, kaya naman sinabihan niya ang kanyang kasama na gumamit ng skill para mahanap ang ating bida. Ang isang player ay naghanda para umatake, at ito naman ay nagpakawala ng ibon na gawa sa skill. Habang lumilipad sa himpapawid ang ibon, sinabi naman ng ating bida na may anti-invisibility daw pala ang kabilang grupo, ngunit dahil sa mababa pa ang level ng skill ng kanyang kalaban, siya naman ay may napakataas ng level ng invisibility skill, kaya naman hindi daw siya makikita ng mga kalaban. Ang grupo ay sinabi na mukhang umalis na daw ang ating bida matapos nitong makita sila. Ang isa naman ay sinabing matalino si Shadow dahil daw sa ginawa nitong pagtakas mula sa kanila. Ang grupo ay papunta na sa item drop. Sinabi din nila na kailangan nilang manatili ng 5 minuto sa item drop upang makuha at mapasa kanila daw ang mga item na ito ng tuluyan. Habang masayang naghihintay ang mga kupal, sila naman ay bigla ng pinaghihiwa ni Shadow. Dahil sa kanyang pagpatay sa mga ito, muli na namang madadagdagan ang kanyang lifespan. Ang kanyang greedy hand ay binalak niyang gamitin bago kunin ang mga item drop sa paligid. Gamit ang kanyang napaka-overpowered na greedy hand, siya ay kinuha na ang mga lifespan at ito naman ay naging triple ng dapat niyang makuha. Ang ating bida ay nakakuha din ng item na kampanilya ng ghost ship. Dahil sa ganda ng stats nito, iniisip niya namang napakaganda nito dahil sa napaka-convenient daw nito para sa kanya. Ang ating bida ay napalingon sa kung saan, habang naririnig niya naman sa kung saan si Big Plum na sumisigaw ng tulong. Si Shadow ay sinusundan ang mga pagsigaw ni Big Plum, habang siya naman ay nagawa ng matrap ng mga manyakol at handa na siyang pagsamantalahan. Siya ay napansin ang malalim na bangin sa kanyang likod. Siya din ay biglang nagpahulog sa bangin na ikinagulat naman ng mga kupal. Habang patuloy siyang nahuhulog, siya naman ay nagtamo ng matinding damage matapos nitong bumagsak ng malala. Dahil sa ginawa ni Big Plum, sinabi naman ng leader na kabaliwan ang ginawa nito. Gamit ang telepathy ni Big Plum, sinabi niya naman kay Shadow na bumalik na ito sa syudad at doon na lang sila magkita dahil sa nagpakamatay na daw siya. Matapos makakuha ng maraming rewards ang ating bida, siya naman ay binalak muling pataasin ang level ng kanyang greedy hand. Nagulat din siya matapos malaman na kailangan ng 210 na evolution points para mapataas ang level nito. Si Shadow ay agad namang naintindihan ang sitwasyon dahil habang tumatagal humihirap na daw ang magpalakas, kaya naman kailangan daw nitong mas lumakas pa para mapalakas ang kanyang mga skills. Ang evolution points ni Shadow ay ginamit niya na muna sa kanyang ibang skills upang makatalo pa ng mas malalakas na monsters at makapagpalakas. Matapos mapataas ang kanyang mga level ng kanyang skills, namangha naman siya dahil sa laki ng mga damage na pwede niyang magawa. Dahil sa kanyang greedy hand nakakuha siya ng napakaraming item at gold, hindi na din daw masama ang kanyang nakuhang mga rewards. Dahil ang 3 sa mga item na kanyang nakuha ay pwedeng magamit ng assassin na katulad niya. May nakuha din siyang patalim na may effects na madoble ang damage ng kanyang normal na atake. Ang doble na normal damage nito ay hindi niya daw masyadong magagamit dahil sa lagi daw siyang gumagamit ng skills. Ngunit dahil sa taas ng dagdag na agility at armor piercing nito, malaking tulong daw ito para sa kanya. Ang ating bida ay nakakuha din ng armor na may mataas na defense, kaya naman kahit sinong player pa daw sa ngayon ay hindi mababasag ang kanyang depensa. Ang pangatlong item na pwede niyang magamit ay ang skill book. Matapos itong gamitin siya, ay nakakuha din naman ng skill na may mataas na dodge rate na may passive na masangga ang unang atake bago ito mag-activate. Sinabi niyang mahina lang daw ang skill na ito, ngunit dahil may kakayahan daw siyang mapataas ang kanyang skills ng walang katapusan, naiiba daw siya sa lahat. Habang pabalik ang ating bida sa syudad, sinabi niya namang ibebenta niya na ang kanyang mga item kanila Wang Meng ng may 10% discount gaya ng napag-usapan nila ni Big Plum. Sinabi niya din na salamat sa napakaswerteng si Big Plum dahil sa kanya nagawa daw ng ating bida na makakuha ng maraming rewards at items. Habang naglalakad, bigla niya namang nakasalubong ang grupo ng mga kupal. Matapos magkatitigan, bigla namang nagulat ang grupo. Sila ay bigla ding napatakbo matapos malaman na si Shadow ang kanilang nakasalubong. Ilang sandali pa, nagkaroon ng napakaraming paghiwa sa paligid na tumapos na naman sa grupo ng mga kupalogs. Habang patuloy na tumatakbo ang leader, nabangga niya naman si Shadow. Ang kupal ay nakiusap sa ating bida na huwag siyang patayin nito dahil sa may 1 taon na lang daw ang natitira sa kanyang lifespan. Sinabi naman ni Shadow na buhay daw ang kapalit ng kanyang ginawang mga masasama. Dahil sa ginawa niyang mga pagpatay sa maraming players, ang ating bida ay nagkaroon ng killer status na pwede magpawala sa kanyang 75% ng kanyang lifespan sa oras na mamatay siya ng 1 beses.
Iniisip din naman ni Shadow na may kampanilya siyang nakuhang item kanina, kaya naman kapag namatay daw siya sa susunod walang lifespan ang mawawala sa kanya. Ilang sandali pa, si Shadow ay nakabalik na sa syudad. Ang mga players naman ay nagulat matapos siyang makita, dahil kakatapos lang daw nitong mapatay ang gold rank na boss kanina. Habang nagdududa ang mga nasa paligid sa lakas ni Shadow, may bigla namang tumawag sa ating bida. Ang lalaki at ang grupo nito na balak siyang agawan ng item drop kanina ay may gustong ibigay sa kanya. Binibigyan siya ng lalaki ng assassin skill book at ang kapalit daw nito ay kalimutan na daw ni Shadow ang nangyaring pagkakamali nilang nagawa sa kanya kanina. Si Shadow ay kinuha ang skill book, nalaman niya din na ang skill na ito ay may kakayahan na makapag-stun ng mga kalaban sa loob ng 2 segundo. Matapos tanggapin ang skill book, bigla namang pumayag si Shadow at bigla na lang din umalis na parang walang nangyari. Ang dalawa niyang kasamahan ay naiinis sa kaduwagan na kanilang ginagawa sa harapan ni Shadow. Sinabi din nila na marami silang koneksyon, kaya naman sa dami nila ay pwede daw nilang malunod ang ating bida gamit lamang ang kanilang pagdura sa kanya. Ang tumatayong leader naman ng grupo ay sinabi na napakabilis daw ni Shadow magpalakas, kaya naman siguradong may sekreto daw ito. Sinabi niya din na balak niyang hanapin ang ating bida at kidnapin ito sa totoong buhay para gawin itong alalay nila at magtrabaho para sa kanila. Habang namamangha sa plano ni Xin Xiao, sinabi naman nitong marami siyang kilalang babae. Kaya naman magpapadala daw siya ng isang profesional na babae sa pag-aakit para akitin si Shadow at magbigay ito ng impormasyon tungkol sa kanyang totoong buhay. Muling tinawag niya ang babae bilang Big Black para makipag-trade ng mga items, habang nagpapasalamat muli niya namang sinabi na Big Plum ang kanyang alias. Matapos matanggap ang item na binigay ni Shadow, siya naman ay nagkaroon ng malakas na mana regeneration at dagdag na lakas dahil dito siya ay nagpasalamat sa ating bida. Sinabi naman ni Shadow na pasasalamat niya ito kay Big Plum dahil sa storage ring na kanyang ibinigay kanina sa kanya. Si Big Plum ay masaya sa kanyang narinig na sinabi ng ating bida. Sinabi niya din kay Shadow na may nakita siya na parang kuweba noong tumalon siya sa bangin kanina, kaya naman tinanong niya ang ating bida na kung interesado nga daw ba siya. Dahil mukhang entrance sa ruins daw ang kuweba na kanyang nakita. Ang ating bida ay nagulat sa kanyang kalooban dahil sa napakaswerte daw talaga ni Big Plum, iniisip niya din na sulit ang pakikipagkaibigan sa kanya. Malamang hindi din daw nito sinabi ang impormasyon kung hindi niya ito binigyan ng gold items. Ang ating bida ay sinabi din na gusto niya na munang makita sila Wang Meng para bentahan ito ng mga item bago sila pumunta sa ruins. Sinabi din naman ni Big Plum na may pinuntahan sila Wang Meng. Dahil may bago daw silang prayas na sinasanay, kaya naman matatagalan pa daw bago sila makabalik. Matapos sabihin kung nasaan ang ruins at ang description ng entrance nito, si Shadow naman ay biglang nawala para puntahan daw ang ruins at sinabing babalik na lang siya mamaya para bentahan sila Wang Meng. Si Shadow ay mabilis na tumatakbo papunta sa ruins, habang iniisip na hindi niya na kailangan pang pumunta sa kung saan-saan para makapag-level 10 dahil sa ruins na ito. Habang patuloy sa kanyang pagtakbo, iniisip niya naman na marami siyang makakalaban na monsters sa ruins na ito na may mga rank na bronze at silver. Kaya naman sigurado din daw na makakakuha siya ng maraming lifespan at evolution points sa lugar na ito. Ang ating bida ay nakarating na sa lokasyon na tinutukoy ni Big Plum. Matapos makapasok, iniisip niya namang nasa libingan siya na ruins, medyo mahirap din daw patayin ang mga monsters dito at sa dulo ng mga libingan na ruins lagi din daw may lumilitaw na gold rank na boss. Habang patuloy siyang pumapasok sa loob, iniisip niya namang napakakomplikado ng lugar na ito. Matapos maklear ang dungeon na ito makakatanggap din daw siya ng isang special item o kaya naman isang skill book. Matapos makita ang mga nasa pader, nalaman niya namang nasa Temple of Fate siya. Habang iniisip na pareho ang pinagmulan nito sa Eye of Judgment, bigla naman siyang nakarinig ng mga sumisigaw ng kakaiba mula sa hindi kalayuan. Mula sa gitna ng kagubatan, si Wang Meng ay dumedepensa habang siya naman ay inaatake ng isang monster. Matapos siyang mapatalsik ng halimaw, bigla namang sinabihan ng isang lalaki si Xiaoyu na pagalingin agad si Wang Meng. Habang kinakabahan, si Xiaoyu naman ay sinabing hindi niya alam ang kanyang gagawin. Ang monster ay mabilis na kumilos at pumunta sa kinaroroonan ng dalawa, habang sinasabi ng lalaki na gamitin ni Xiaoyu ang kanyang skills. Siya naman ay biglang napaluhod ay napaiyak na lang sa matinding takot. Ilang sandali pa, ang grupo ni Wang Meng ay tuluyan nang nabalik sa syudad. Mula sa isang gilid naman tinawag sila ni Big Plum at sinabing may pinuntahan sandali si Shadow. Kaya naman hindi pa daw sila makakabili ng mga item na dala nito. Ang lalaki ay galit na galit kay Xiaoyu dahil napakabunak daw nito at hindi marunong mag-cast ng skills at umiwas sa mga pag-atake ng monsters. Si Big Plum ay pumagit na sa dalawa at sinabing beginner pa lang ang babae, kaya naman normal lang daw ang mamatay ito sa unang beses niya.
Habang patuloy na nagagalit, sinabi naman nitong tumabi si Big Plum dahil pagsasabihan pa daw nito si Xiaoyu. Ang isang kasamahan naman nila ay sinabing hindi lang sila isang beses namatay dahil 3 beses na daw silang namamatay ng paulit-ulit. Si Big Plum ay sinabing huwag na silang mag-alala dahil sa kanyang natanggap na bagong items malakas na daw siya, kaya naman siguradong hindi na sila mamamatay kapag sumama siya sa kanila. Sinabi naman ni Wang Meng na hindi masama ang suggestion ni Big Plum, umaasa din siya na sana makita na nila mamaya si Shadow. Habang humihingi ng pasensya sa kanyang nagawa, sa kalooban naman ni Xiaoyu ay naiinis siya, dahil sa paninisi nila sa kanya, hindi din daw sana siya mananatili sa kanilang grupo, kung hindi lang daw sa koneksyon nila kay Shadow. Matapos makapasok sa kakaibang kwarto, napansin niya naman ang dalawang sumisigaw ng kakaiba, na isang level 10 monster na silver rank. Matapos kumilos ng mabilis at umatake, napansin naman ng ating bida na napakaliit ng kanyang damage sa mga monsters na ito. Si Shadow ay napansin na lumuluhod na naman ang mga ito, ngunit lumingon ang mga ito sa kanya habang ginagamit niya ang kanyang stealth. Nang dahil sa inaakala niyang may kinalaman ang Eye of Judgment sa kanila, tinanong ni Shadow kung kilala nga daw ba siya ng dalawang monster. Dahil ang dalawa ay hindi sumasagot sa kanya, iniisip niya naman na tuluyan na silang nawala sa sarili at naging isang monster na lang na kumukuha ng lifespan sa ibang players. Ang dalawang monster ay nagsimulang maalerto, at ang mga ito ay tuluyan ng umatake sa kabilang direksyon ni Shadow. Mula sa entrance napansin ng mga bagong dating na players ang parating na mga halimaw. Habang naka-invisible si Shadow, sumisigaw naman ang mga bagong dating na players sa background. Ilang sandali pa, ang grupo ay tuluyan ng nawawala ng buhay. Nakita ni Shadow ang pagkaubos ng grupo nila Grey Rose, napansin niya din na kulang pa sila sa mga levels at equipment para sa mga halimaw sa lugar na ito. Habang kinukuha ni Shadow ang mga lifespan, siya naman ay natuwa dahil may madadagdag na naman sa kanyang lifespan. Si Shadow ay nagtangkang tapusin na ang dalawang monster, kaya naman muli na naman siyang nakakuha ng mga rewards sa kanila. Matapos gamitin ang kanyang greedy hand, siya naman ay biglang nagulat dahil ang ating bida ay nakakuha din ng gold rank item na pwede niyang magamit bilang assassin. Si Shadow ay masaya sa kanyang muling paglakas. Mula sa likod ng ating bida, may lumitaw namang isang bagay. Si Shadow ay hindi na nagulat sa biglang lumitaw na bagay dahil alam niya na daw kung para saan ang gamit ng mekanismong ito. Matapos makalapit sa mekanismo, may narinig siyang kakaibang tunog hanggang sa bigla na lang itong gumalaw at biglang may nagbukas na lagusan sa kanyang itaas. Si Shadow ay napagtantong isang uri ng elevator ang mekanismong ito. Ilang sandali pa, ang mekanismo ay huminto na. Ang hinala ng ating bida ay nasa 400 metro ang kanyang naging pag-angat. Habang naglalakad sa lugar, napansin niya naman ang lugar na maraming kalansay na isa ding maze. Ayon sa ating bida, marami na siyang maze na napasok noong nakaraang buhay niya. Madali lang din daw lakbayin ang mga katulad nitong maze hanggat may mga kasama na handang magsilbing sakripisyo para maiwasan niya ang mga traps. Dahil sa kasalukuyang stats niya, siguradong patay daw si Shadow kapag nakapag-activate siya ng isa sa mga traps. Ngunit dahil sa dala niyang pendant, magagawa niyang makapagsummon ng isang nilalang na isang silver rank. Ang skill niyang ito ay may cooldown din na 10 minuto. Matapos niyang mapalabas ang nilalang, inutusan niya naman ito para mauna sa kanyang daraanan. Dahil sa may kasama na siyang mauuna sa kanyang bawat hakbang, mapapadali na daw ang kanyang paglalakbay. Ngunit dahil sa pakiramdam niyang hindi pa din siya ligtas, in-upgrade niya naman ang dalawa sa kanyang skill na may mataas na dodge rate sa mga pag-atake. Ang ating bida ay masaya dahil sa naging epic rank na lahat ng kanyang mga skills. Dahil may natira pa siyang evolution points, ginamit niya naman ito para mas mapalakas pa ang kanyang Shadow Sneak. Habang sinasabing napakatagal pa din ng cooldown ng kanyang skill, ang kasama niya namang alagad ay biglang nakatapak ng isang trap, at ito naman ay bigla na lang namatay sa bumagsak na malaking bato. Ang nilalang ay unti-unting naglaho habang si Shadow naman ay kinakailangan pa daw na maghintay hanggang sa mag-cooldown ang kanyang skill bago niya ulit pwedeng magamit ang kanyang summoning skill. Ang eksena ay nalipat sa kung nasaan nang galing kanina ang ating bida. Ang mga kasamahan ni Grey Rose ay sumisilip sa entrance, nakumpirma din nila na nawala na ang mga monster na tumapos sa kanila kanina, na ikinagulat naman ni Grey Rose. Sinabi niya din na si Shadow lang daw ang kayang mang-solo kill sa dalawang monster kanina. Napagtanto din niya na si Shadow ang kumuha ng kanilang lifespan drop, ngunit ayos na din daw ang nangyari dahil nawala na ang dalawang monster kanina. Kaya naman hindi na daw ulit sila mamamatay. Si Grey Rose ay iniisip na sigurado siyang si Shadow ang nakita niya, mukhang kinakausap niya din daw ang dalawang monster kanina. Kaya naman kung totoo daw na may skill si Shadow na kayang mautusan ang mga halimaw. Sobrang napaka-overpowered daw nito at napakadaya. Ang eksena ay nalipat sa sinumo ng ating bida na muli na namang namatay sa isang trap.
Sinabi din ni Shadow na 3 oras na siyang naglalakbay sa maze na ito, kaya naman mukhang malapit na din daw siya sa dulo nito. Mula sa kanyang nakaraan sinabi niya din na inaabot ng mahigit 100 na players ang namamatay para lang maabot nila ang dulo ng maze. Dahil sa kakayahan at experience noon ni Shadow mukhang malapit na daw siya sa dulo. Ang pintuan na natagpuan nila ay sinusibukang buksan ng monster, ngunit ito ay nahihirapan. Napansin din ng ating bida na hindi kakayanin ng monster na buksan ang pintuan. Si Shadow ay nagsimulang lumapit sa pintuan at siya na mismo ang nagbukas nito. Habang ito ay nagbubukas, naglalabas din ito ng mga usok mula sa loob. Si Shadow ay naalerto sa pangyayari, ngunit hindi nagtagal nakita niya naman ang misteryosong kwarto sa lugar. Nakita ni Shadow ang isang treasure chest at ang isang nilalang sa tabi nito. Ang nilalang ay walang stats, kaya naman sinabi ng ating bida na ngayon pa lang siya nakakita ng ganitong nilalang sa loob ng game. Ang nilalang ay may misteryosong sinabi, at ito ay bigla na lang nag-uumpisang maglaho. Si Shadow ay nagtataka sa nangyayari, napansin niya din na pati ang matinik na mga baging ay natatanggal na din sa treasure chest. Kahit hindi nakita ng ating bida ang stats ng misteryosong babae, sinabi niya naman na siguradong konektado ito sa kanyang Eye of Judgment. Napansin ni Shadow ang kakaibang liwanag sa treasure chest, kaya naman siguradong may epic rank na items daw sa loob nito. Dahil sa may posibilidad na trap na naman ito, ang ating bida naman ay kinakailangan daw ang mag-ingat. Si Shadow ay inutusan ang kanyang alagad na buksan ang treasure chest. Matapos itong mabuksan, nakita naman ni Shadow na may isang skill book na may godly skill ang nandito na nagtataglay ng malakas na passive skill at active skill. Dahil sa magandang nakuhang skill book ng ating bida na may epic rank, siya ay muli na namang lumakas. Namangha din si Shadow sa kanyang bagong passive skill na kayang mahanap ang kahinahan ng kanyang mga kalaban. Nakitaan niya din na maganda ang kanyang bagong active skill dahil sa kakayahan nitong makapagpatong ng times 3 damage sa loob ng 3 segundo. Dahil sa ganda ng kanyang mga nakuha masaya naman siya dahil lumakas daw siya ng ilang ulit gamit ang mga bago niyang kakayahan. Ang ating bida ay paalis na at balak na din ibenta ang mga natirang item sa grupo ni Wang Meng. Tinawagan niya na din si Big Plum para pabalikin ang grupo nila. Mula sa kabilang linya nagulat si Big Plum dahil sa bilis ni Shadow ma-explore ang ruins. At sinabi niya na din na pabalik na sila sa syudad. Ilang sandali pa, ang ating bida ay nakabalik na sa syudad. Ang mga players naman ay nakaabang sa kanya at tila siya ay isang superstar. Ang mga players ay nanggaling pa sa iba't ibang taon at balak makasama ang ating bida para makapagpabuhat sa kanya. Dahil sa kanyang nalaman na nanggaling pa sa ibang taon ang mga players, napagtanto niya namang nagawa na ng ibang players ang mabuksan ang portals sa iba't ibang taon. Si Shadow ay ginamit ang kanyang skills upang siya ay mawala na ikinagulat naman ng mga players sa paligid. Nagkagulo din sila at sinisi ang isa't isa dahil sa kanilang pagiging magulo kaya naman bigla daw umalis si Shadow. Hindi nagtagal na hanap na ng ating bida si Big Plum kaya naman ito ay tinawag na din si Wang Meng. Si Shadow ay may napansin sa grupo at ito ay walang iba kundi ang kanyang stepsister na si Xiaoyu. Nagtataka si Shadow kung anong ginagawa ni Xiaoyu sa grupo. Sigurado din daw na malalagay sa hindi magandang sitwasyon ang grupo nila Wang Meng kapag nagtagal pa ang babaeng haliparot sa grupo nila. Iniisip ng ating bida na masyado nang kilala ang karakter niyang si Shadow sa loob ng game, kaya naman kailangan niyang mag-ingat na hindi malaman ng iba ang kanyang tunay na katauhan, dahil kahit na ang kitchen knife sa ngayon ay kayang-kaya siyang patayin. Sa kanilang unang pagkikita agad nakita ni Xiaoyu na mas malakas pa si Shadow sa grupo ni Wang Meng, kaya naman kung magagawa daw niyang makapagpabuhat sa ating bida. Siguradong hindi magtatagal makakasama niya na daw si Song Fei sa loob lamang ng ilang araw. Ang ating bida ay nagsimula ng magbenta kanila Wang Meng, ngunit dahil sa mahal ng benta ni Shadow, hindi daw kayang mabayaran sa ngayon nila Wang Meng ang mga ito. Ang ating bida naman ay sinabi din na sa susunod na lang daw siya bayaran nila Wang Meng. Dahil sa magagandang item na pinautang ni Shadow sa kanila, siya naman ay nagpasalamat at sinabing tumawag lang ang ating bida sa kanila kapag nangailangan siya ng tulong. Habang masaya sila Wang Meng sa malalakas na item na kanilang nakuha sa early game ng laro, si Xiaoyu naman ay naghihintay para sa kanyang item. Malungkot na sinabi ni Wang Meng na walang item para sa kanya, na kanya naman ipinag-alala, si Michael ay naiinis pa din dahil kay Xiaoyu dahil sa ito ang dahilan kung bakit sila namatay ng ilang beses. Si Xiaoyu ay lumapit sa ating bida at sinabing kasama siya sa grupo ni Wang Meng. Tinanong niya din si Shadow kung may item na daw ba siya para sa kanya. Gamit ang kanyang alias na Little Grace at kanyang maamong mukha sinubukan niya namang i-add si Shadow sa kanyang friend list. Seryosong tumingin lamang ang ating bida sa kanya at tuluyan nang nawala ng hindi kinakausap si Xiaoyu. Habang nagtataka si Xiaoyu sa biglaang pagkawala ni Shadow, si Big Plum naman ay muling namangha sa kanya. Si Michael naman ay napansin ang hindi pagpansin ni Shadow kay Xiaoyu
Habang si Wang Meng naman ay sinabi na malamang wala daw dala ang ating bida na item para sa priest na katulad ni Xiao Yu. Habang naka-invisible ay naglalakad paalis ang ating bida, sinabi niya din na may gold rank siyang item na para sa priest, ngunit ayaw niya lang daw talaga na magbigay ng item kay Xiao Yu. Dahil sa koneksyon ni Shadow sa grupo ni Wang Meng, may maaasahan daw siyang grupo na pwede niyang pagbentahan ng kanyang mga item. Hindi niya din daw pwedeng hayaan na makasagabal si Xiao Yu sa kanyang paglakas at sa pakikisama niya kanila Wang Meng. Kaya naman kailangan niya daw kaagad na makahanap ng bagong priest na papalit kay Xiao Yu para maging kasamahan nila Wang Meng. Ang ating bida ay iniisip na kailangan niyang mahanap si Yasui. Ayon kay Shadow, ang babaeng ito daw ay isang leader ng Godslayer Guild sa kanyang nakaraang buhay. Dahil sa may hidden class din ito, malakas din daw itong mang-heal at magbigay ng buffs sa kanyang mga kasamahan. Maaasahan niya din daw ito, at kaya din namang solo kill ng epic rank na mga boss kahit na isa lamang siyang priest. Habang siya ay nasa teleportation area, sinabi niya naman na saktong nasa Firefly Town din si Yasui katulad ni Song Fei, kaya naman perpekto daw ang pagkakataon na ito para pumunta sa Firefly Town. Sinabi din ni Shadow na ilalagay niya si Yasui sa grupo ni Wang Meng kapag nagawa niya itong mahanap. Matapos makapag-teleport sa Firefly Town, siya naman ay agad naging invisible at nagsimulang maglakbay sa lugar. Habang siya ay naglalakad, may mga tumatakbo namang mga lalaki ang pinag-uusapan ang tungkol sa boss na malapit ng mamatay. Sinisi din nila si Song Fei sa pagdala nito ng kanyang maraming fangirls na walang utak para tulungan siya. Dahil sa kanyang narinig, si Shadow naman ay napaisip na lang na hindi niya akalain na mahahanap niya kaagad si Song Fei. Habang sinusundan ng ating bida ang mga lalaki kanina, iniisip niya naman na isang level 5 ang area na ito. May dalawang boss din daw na matatagpuan sa lugar na ito. Matapos makarating sa lugar, ang mga players naman ay nilalabanan ang isang nag-aapoy na monster. Napansin ni Shadow na isang silver rank na Ember Fiend ang halimaw. Nakita niya din ang matinding kaguluhan na nangyayari sa paligid dahil ang mga players ay inaatake ang isa't isa. Sa dami ng tao sa paligid may napansin din siyang pamilyar at ito ay walang iba kundi si Song Fei. Ang isang lalaki ay balak sumugod upang maghiganti sa pagpatay ni Song Fei sa kanya kanina. Ngunit ang isang babaeng nagbabantay naman kay Song Fei ay nagawang mapabagsak agad ang lalaki. Habang nanunood sa isang sulok, iniisip ni Shadow na may title si Song Fei bilang Heaven-defying Mage God na isang mage class. Ayon kay Shadow, puro mage daw ang fangirls na meron si Shadow. Kaya naman para masolusyonan ang kanilang kakulangan bilang isang grupo na puro mage lang, ang mga babaeng madaling mapaikot ay nag-focus sa kanilang iba't ibang attributes. Sa early game ng laro ang grupo ni Song Fei ay mahirap mapigilan, ngunit habang lumilipas ang panahon paunti-unti din na namatay at naubos ang kanyang mga fangirls.